atin pong tunghayan ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video. Pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Halatang tensyonada ang babaeng nakaupo sa harap ng desk ni David Seville, na may-ari ng Vigilant Security and Detective Agency. Handa ako magbayad ng kahit magkano. Mangiyak-ngiyak na wika nito at nagsusumamo ang mga mata na tumingin sa kausap. Tulungan niyo lamang ako. Hindi pa natin napapag-usapan ang tungkol sa iyong problema, Miss Sipilio. Kaya wala pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa bayad. Pinagmasdan ni David ang panauhin at ang batang lalaki na kasama nito na nakatulog na sa sofa na nasa loob ng kanyang opisina. Kapansin-pansin na parehong pagod ang dalawa. Payat at maputla na tila hindi pa nakakakain o nakakatulog ng maayos sa loob ng mahabang panahon. At isa pa, dapat mong malaman na ang kasong tinatanggap ko ngayon ay pinipili ko at kailangan at rekomendado ng isang kaibigan ng kliyenteng may problema. May inilabas na business card ang babae mula sa kanyang shoulder bag at ibinigay ito sa kanyang kaharap. Ibigay ko daw po ito sa inyo. Binasa naman ni David ang pangalang nasa card at ang maikling note na nakasulat kamay sa likod nito. Napangiti naman siya. Si Timothy pala ang nagpadala sa iyo dito. Naging kasamahan ko si Timothy Sanchez sa police force noon. Station commander nila ako at naging matalik kaming magkaibigan. Mahusay siyang alagad ng batas at hindi ko siya matatanggihan. Nagningning naman ang malungkot na mga mata ng panauhin ni David. Sabi nga po niya na matutulungan daw po ninyo ako dahil nagkaroon daw kayo ng tauhan na nakakakilala sa taong irereklamo ko sa inyo. Bueno, sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo para malaman ko kung ano ang mga hakbang na gagawin upang matulungan kita. Kailangan isasabihin mo sa akin ang lahat. Walang labis at walang kulang. Gusto niyang kunin ang aking anak at hindi ako makakapayag. Mamamatay muna ako. Alam mo ba ang pangalan ng taong gustong dumukot sa anak mo? Opo, ang pangalan niya ay Christian Morato. Kilala siya sa bansag na Nero. Natigilan naman si David Seville at naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Nero? Pabulong niyang nasambit na tila makamandag ang mga kataga at hindi dapat bigkasin. May mga malupit na alaala ang sumigid sa kanyang isipan. Napakatagal ng panahon na hindi niya naririnig ang pangalang iyon. May 7 taon na mula nang magbitiw sa tungkulin si Jonas Balmes at tuluyan ng lumayo. Alam kong kilala niyo siya ayon kay Mr. Timothy Sanchez. Huminga ng malalim si David. Oo, naging kamalasan ko ang masangkot sa isa sa mga napakademonyong tao tulad ni Christian Morato. Isa siyang bayarang killer at mahaba ang mga record ng mga ginawa niyang pagpatay. Mataas ang bayad sa kanya. Malupit siya at sadistang kakambal yata ni Lucifer. Mukhang pangit ho yata ang inyong karanasan sa kanya. Hindi agad nakasagot si David. Hanggang ngayon ay pinangangatugan siya ng kanyang katawan kapag naaalala niya ang tindi ng pinsalang na idulot nito sa kanya. Muling napatingin si David sa batang lalaking himbing sa pagtulog sa kanyang sofa. Ang tangkang pagdukot dito ni Nero ay hindi niya gaanong maintindihan. Bakit naman gustong kunin ni Nero ang iyong anak? Tanong niya sa kausap. Napalunok naman si Karen dahil siya ang ama ni Allen. Napaamang naman si David. Ano? Lalong namutla si Karen at nagyuko ng ulo na tila hiyang-hiya. Kumibot ang mga labi nito. Nagkaroon kami ng relasyon ni Christian 5 taon na nakakaraan. Nagkaroon kayo ng relasyon? Hindi na itago ni David ang pagkagulat. Hindi ko kagustuhan ang pangyayaring iyon kung yan ang iniisip nyo. Pinwersa niya ako at nagbantang papatay ng aking ama kapag hindi ako pumayag na makisama sa kanya matapos niya akong gahasain. May itsura si Nero at ayon pa sa nabalitaan ko, babae ang kusang lumalapit sa kanya. Bakit kailangan kanyang pwersahin? Ginamit niya ako para mapalapit sa aking ama. May mahalaga siyang kailangang makuha sa aking ama.
Ano iyon? Dating taxi driver ang papa ko. At may naisakay siyang isang negosyanteng Arabo na nakaiwan ng tote bag na puno ng pera at alahas. Isinauli ni Papa ang naiwan ng Arabo sa hotel na tinutuluyan niya at bilang pasasalamat, binigyan siya ng ilang bars ng ginto at alahas. Bilyonaryong oil magnate pala sa Middle East yung Arabo. At paano nalaman ni Nero ito? Hindi ko alam, pero nung nagsasama na kami, nalaman kong napakalakas ng radar niya. At marami siyang resources na napagkukunan ng balita, lalo na ang tungkol sa pagkakaperahan. Ibinaba ni David ang notepad at ballpen na hawak niya. Ikinalulungkot ko pero hindi kita matutulungan. Sa ngayon, iilan na lamang ang mga pribadong investigador ko at lahat sila ay part-time na lamang kung kumuha ng trabaho. May iba ng mga trabaho na higit na malaki ang kita at hindi mapanganib. Alam ni David na walang tatanggap sa anumang kaso kapag ang kasangkot ay si Christian Morato, alias Nero. Alam ng mga ito ang mga nangyari sa nag-iisang alagad ng batas na naglakas loob na tumugis dito. Ang ibig niyo sabihin na hindi ninyo ako matutulungan? May luhang tumutulo sa mga pisngi ni Karen. Hindi dapat makuha ni Nero ang aking anak. Nakakapagtakang nagkaroon ng interes si Nero sa bata dahil wala siyang puso o anumang tender spot sa katawan. At makakasagaba lamang ito sa mga lakad niya. Gagawin niyang katulad niya si Allen. Sisirain niya ang buhay ng bata at tuhubuging maging kriminal. Hindi ako makakapayag na mangyari ito. Naantig ni Karen ang malambot na bahagi sa pagkatao ni David. Hindi ko naman sinabing hindi kita tutulungan. Yun nga lamang ay hindi magmumula sa agency ko. Ang makakatulong sa iyo, tatawagin na lamang kitang Karen dahil kasing edad mo naman. Yung isang anak kong babae na nasa Amerika. Okay lang ba? Oo naman po. Sana ay makagawa kayo ng paraan para tulungan kami ni Allen. Nakakapagtakang buhay ka pa? Hanggang ngayon, hindi pa ba nakukuha ni Nero ang mga gusto niya makuha sa papa mo? Kinuyom naman ni Karen ang mga kamay. Pinatay na niya ang papa ko. Dahil kahit tinorture na niya, hindi sinabi ni Papa kung nasa ng mga alahas at ginto. Tumakas ako nang minsang umalis siya ng matagal dahil nagkaroon siya ng assignment. Alam ba ni Nero na buntis ka nung nagsasama pa kayo? Hindi po, dahil ako mismo hindi ko din alam. Napakabata ko pa po noon. 18 pa lamang, 19 ako nang isilang ko ang aming anak. Napapikit naman si David. Baka kaya kanya binubuhay ay upang ituro mo kung nasaan ang kayamanan. Nakalagay sa safety deposit box. Sa bangko ito sa ilalim ng pangalan ko at hindi niya makukuha. Iniwan ni Papa para sa amin ni Allen at ito ang bumubuhay sa amin ngayon. Hindi naman ako makapagtrabaho dahil sa katatakbo at katatago sa kanya. Pero hindi titigil si Nero hanggat hindi ka natatagpuan at napapatay. At ang sino mang tutulong sa iyo ay tiyak na manganganib din ng buhay. Pero kailangan po na magwakas na ang lahat ng ito. Paano makakapag-aral si Allen kung mananatili na ganito ang takbo ng aming buhay? Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, Karen. May nag-iisang tao na pwedeng tumulong sa iyo. Pero hindi ako nakakatiyak kung tutulungan ka niya. Bakit naman po? Dahil wala na siya sa police force. At kapag nalaman niya kung sino ka, baka tumanggi siyang tumulong. Pero sa kabilang dako, maaaring ikaw at ang iyong anak ang maging dahilan kung bakit naisin niyang tumulong. Sino po siya? Saan ko siya matatagpuan? Bibigyan kita ng note para kausapin siya. Pero malayo ang kinaroroonan niya ngayon. At ang balita ko, nagbalik na siya sa gawaing may kinalaman sa agrikultura na talagang hilig niya bago siya pumasok sa pulis. Nasaan po siya? Anong pangalan niya? Kahit sa ang dulo ng daigdig ay pupuntahan ko siya. Kung ito lamang ang makakapagligtas kay Allen. Sana'y hindi ako magkamali sa pagpapapunta sa iyo sa kanya. Mabait din po ba siya? Ewan ko kung hanggang saan ang pinagbago ni Jonas. Mula nang sinapit niya ang matinding trahedya ng kanyang buhay. Na dahil na din sa kagagawa ni Nero. Ano pong ginawa sa kanya ni Christian? Pareho pa kaming nasa police force noon nang may pinatay sa teritoryo namin si Nero. 2 negosyante. Nagpatulong ang NBI sa paghahanap sa kanya. At dahil napakahusay ni Jonas Balmes, siya ang inatasan ng NBI sa paghahanap sa hired killer. Dahil sadyang matini si Jonas sa mga ganoong trabaho, natunto niya kinaroroonan ni Nero na naging dahilan ng muntik na niyang mahuli.
pero nakatakas pa rin ito at nakalayo. Ipinagpatuloy ni Jonas ang paghahanap at determinado siyang mahuli si Nero. Ano pong nangyari pagkatapos? Binueltahan ni Nero si Jonas. Sa isang napakasakit na paraan, dinukot niya ang asawa at nag-iisang anak nito. Ginahasa, tinorture, at pagkatapos ay pinatay niya ang asawa ng pulis. Pagkatapos, oras-oras sa araw-araw, ay tumatawag siya at ipinaririnig kay Jonas ang pag-iyak ng kanyang anak. Humihingi na saklolo sa ama. Mahabagin Diyos, nasambit na lamang ni Karen at kinagatan pang ibabang labi nito. Kung ano-anong pahirap ang ginawa niya kay Jonas na kailangan sundin niya sa pangambang papatay ni Nero ang bata. Halos mamatay sa hirap ang kaawa-awang ama na ginawa na ang lahat para lamang hindi paslangin ni Nero ang bata. Nabuhay po ba ang bata? Bumuntong hininga naman si David. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Jonas mula kay Nero. Sinabi niyang wawakasan na niya paghihirap ng pulis. Pinatakbo siya ng ilang kilometro para makarating sa lugar na sinabing kinaroroonan ng bata. Pero nang makarating doon si Jonas, nakita niya ang nakakalunos na anyo ng anak na patay na. Sunog ang katawan ng bata at umuusok pa nang matagpuan sa ibabaw ng mga damuhan. Oh dear God! Muling tumulo ang luha ni Karen. At mula noon, may kung anong nalagot sa pagkatao ni Jonas. Natulala siya matapos ilibing ang anak. Ilang linggong isinailalim sa psychiatric treatment at nang makarecover siya, ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Agad siyang nagsumite ng letter of resignation at nang makuha mga perang dapat matanggap, nawala siyang parang bula. Pinakibalitaan ko kung nasaan siya at pagkatapos ng 7 taon, nalaman kong nasa Cordillera siya. May lupang nabili at sinaka. Ang kanyang mga kasama ay panay katutubo. Cordillera? Nasa Mountain Province yun, hindi po ba? Napakalayo nga pala ng kanyang narating. Oo, naroon siya sa bayan ng San Pascual. Paminsan-minsan, nakakahingi kami ng tulong sa kanya kapag napapagawi sa teritoryo ng aking mga private investigators. Nang magsimula kami sa itinayo naming agency, pero hanggang doon na lamang aming komunikasyon. Tinitigan naman ni David ang kausap. Maaaring mahirapan ka sa una ninyong pagkikita dahil hindi na daw marunong umiti si Jonas at naging mainitin ang ulo kapag nalaman niyang nagkaroon ka ng kaugnayan kay Christian Morato. Maaaring hindi maging maganda ang reaksyon niya, pero wag kang mabahala dahil hindi nananakit ng babae si Jonas at maginoo pa rin siya. Handa akong tiisin ang lahat basta't mailigtas lamang si Allen mula kay Christian. Kailan ang lakad ninyong mag-ina patungo doon? Bukas na bukas din po sana kung maaari. Kung gayon, dito na kayo matulog mag-ina ngayong gabi. At bukas bago sumapit ang bukang liwayway, ay ihahatid ko kayo sa terminal ng bus, patungo sa Mountain Province. Naku, marami pong salamat. Hindi ko makakalimutan ang pagtulong ninyo sa aming mag-ina. Lihim na humanga si David sa batang babaeng single parent na naging matindi ang pagmamahal sa anak. Sa kabila ng karahasang dinana sa kamay ng ama ng bata na gumahasa sa kanya. Kung ibang babae siguro ang nasa ganoong sitwasyon, baka iniwan na nito ang bata sa lalaki na sumira ng buhay nito at pumatay sa kanyang ama. Lihim na naidasal ng matanda ang kaligtasan ng mag-ina. Idinalangin niya na sana itulungan ito ni Jonas Balmes dahil ito lamang alam niyang makakatalo kay Nero. Lalo pa ngayon na nag-aalab ang puso nito sa galit at paghihiganti. Napakalayo ng biyahe mula Maynila hanggang sa terminal ng bus sa San Pascual. At mula doon, sumakay sina Karen at Allen sa isang may kalumaan ng pick-up hanggang sa makarating sila sa Sitio Sanggumay na kinaroroonan ni Jonas Balmes. Nagtanong si Karen sa nakasalubong na katutubo at itinuro nito sa kanyang isang karinderya. Naisip naman ni Karen na baka bukod sa pagsasaka, ay nagtayo na rin ito ng isang kainan, ang dating alagad ng batas. Pero isa na namang katutubo ang dinatnan niya sa karinderya na nakakakilala sa hinahanap. Matapos niyang sabihin na ipinadala siya ni David Seville, ay agad siyang isinama ng katutubo sa mismong tinitirhan ni Jonas. Sumakay sila ng tricycle. Malayo pa ang nilakbay ng tricycle at madalang ang mga kubong na dadaanan nila.
Pataas naman sa bundok ang dinaanan nila. Nahitik sa mga sunflowers na parang nakaharap sa araw. Napakaraming nagagandahang ligaw na bulaklak. Napakaliblib pala ng kinaroroonan ni Jonas Balmes sa loob-loob ni Karen. Nagtatago rin kaya ito kay Christian? Pumara ang tricycle sa gate ng isang malawak na bakuran na napapaligiran ng pine trees at mga sunflower. Natanaw naman ni Karen ang isang log cabin. Bumaba sila ng tricycle at sumunod sa katutubo. Pinaupo sila ng lalaki. Sandali lamang at tatawagin ko si Jonas. Ako nga pala si Sandro, kaibigan niya at kasosyo doon sa pinuntahan ninyong karinderya. Ngumiti na lamang si Karen. Pumasok naman si Sandro sa loob ng cabin at nagtagal ito doon. Kinabahan tuloy si Karen. Baka ayaw silang kausapin ni Jonas. Napakalayo ng nilakbay nila para makarating lamang doon. At nang bumalik si Sandro, may dala itong tray na may 2 baso ng pineapple juice at 2 slices ng cassava cake. Kumain muna kayo at lalabas na si Jonas. May ginagawa lamang siya sa bakuran sa likod. Babalik na ako sa karinderya dahil inihabilin ko lamang ito sa isang kaibigan. Baka dumami ng kakain. Parang gustong pigilan ni Karen ang kausap dahil bigla siyang kinabahan na makaharap si Jonas. At baka kapag nalaman ang kaugnayan nila kay Christian Morato, ay ipagtabuyan silang parang mga hayop. Salamat po Manong Sandro, nasabi na lamang niya. Tinanaw niya ang katutubo na muling sumakay ng tricycle na sinakyan din nila kanina. Heto, merienda tayo Allen, sabi niya sa anak. At agad namang sumunod ang bata na halatang gutom at uhaw na. Parang hindi marunong magreklamo si Allen. Sa hirap na dinaranas nila sa katatakbo na tila nauunawaan ng murang isip nito ang kanilang sitwasyon. Dinadaan na lamang nito sa tulog kapag napapagod na. At dahil dito ay lalong nahabag si Karen sa anak. Kumakain pa sila nang lumabas ang isang matangkad na lalaki, kayumanggi ang balat at matipuno ang pangangatawan. At tulad nga ng sinabi ni David, tila hindi nga ito marunong umiti. Dahil napaka-formal ang tingin nito sa kanilang dalawa. Tumigil ng pagkain ng babae at tumayo. Magandang tanghali po Mr. Balmes. Anong kailangan mo at paano mo ako natuntun dito? Ipinadala po ako dito ni Mr. David Seville na dati po ninyong kasamahan sa police force at matalik niyo daw pong kaibigan. Inilabas ng babae ang note ni David at iniabot ito sa kaharap. Binasa naman ni Jonas ang note at huminga ng malalim. Pinagmasdan ng batang lalaki na patuloy na kumakain ng cassava cake at medyo lumambot ang mukha nito. Ako po si Karen Sipilio at ito po ang anak ko si Allen. Allen, say hello to Mr. Balmes. Tumingala naman ang bata kay Jonas. Good morning po sir. Doon tayo sa sala mag-usap. At baka ginawin ng bata dito. Maginaw pa naman dahil mataas ang lugar. Pumasok naman sila sa loob. Napansin naman ni Karen na simple lamang ang mga kasangkapan at halata na lalaki ang nakatira pero maganda at malinis sa loob ng cabin. Napadako naman ang kanyang mga paningin sa magandang babaeng katabi ni Jonas sa picture frame na nasa ibabaw ng shelf kung saan may kasama itong batang babae na kasing edad lamang ni Allen. Ang pamilya ni Jonas na pinagpapatay ni Christian. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Karen. At napahalukip-kip ito. Magsuot ka ng sweater kung nilalamig ka. Mungkahin naman ni Jonas. Umiling ang babae. Hindi naman po ako giniginaw. Tama lang ang climate. Nanibago lang siguro ako. Nang nakaupo na sila, matapos maglabas ng isang boteng beer sa ref si Jonas, ay nagsimula na itong magtanong. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? At kahit napakalayo, ipinuntahan ninyo ako. Sa palagay ko'y may mahigpit kayong pangangailangan sa akin. Parang nanunuyong bigla ang lalamunan ni Karen at hindi ito makapagsalita. Mayroon nga po. Sabi po kasi ni Mr. Seville, kayo lang po makakatulong sa amin. Ako lamang daw. Masyado naman bilib sa akin ang kaibigan kong iyon. Bahagyang napangiti ang lalaki na tumawag ng pansin ni Karen. Gwapo pala ito kapag hindi nakakunot ang noo. Mayroon po kasing tumutugi sa amin at gusto niyang kunin ang sapilitan ng anak ko. Wala kaming ginawang mag-ina kundi ang tumakbo at magtago. Magbabayad ako ng kahit magkano.
Maligpit nyo lamang ang taong yun at nang matahimik na kami ng aking anak. Gusto mong iligpit ko ang tumutugi sa inyo? Sa mas madaling salita, gusto mong patayin ko siya? Natawa naman si Jonas. Mrs. Cepilio, hindi po ako hired killer. At tila yata nagkamali kayo ng nilapitan. Hindi kayo ipapadala dito ni David kung iyan ang ipapagawa mo sa akin. Hindi nakapagsalita si Karen. Tila mali ang mga katagang binitawan niya. Kapag nalaman mo kung sino ang gustong umagaw kay Allen, tutulungan mo kami. Natigilan naman si Jonas. At tila kinutuban na ito. Sino bang tinatakasan ninyo? At bakit gusto niyang agawin ang anak mo? Binasa naman ni Karen ang mga labi bago sumagot. Si Christian Morato, kilala sa bansag na Nero. Bigla namang napatayo si Jonas. Anong masamang biro ito ha? Tumaas ang tinig ni Jonas na halatang ikinagulat ng bata. Halatang natakot ito. Hinaplos naman ni Karen ang buhok ng anak para ito'y pakalmahin. Alam kong ganyan po ang magiging reaksyon mo. Dahil nasabi na sa akin ni Mr. Seville ang ginawa ni Nero sa iyong pamilya. Ganoon pala. Bakit pinadala ka pa rin niya sa akin? Baka daw kasi makakaganti ka na kay Christian kapag natulungan mo kami. Dahil matagal mo na siyang gustong pagbayarin sa ginawa niya. At paano mo naman natitiyak na lalantad siya? Napakahalaga ba ng batang yan para lumantad siya? Mahalaga si Allen kay Christian kasi dahil anak niya ang bata. Anak namin dalawa. Puno ng pagkasuklam ang tingin na ipinukol ni Jonas sa kaharap. Tila gusto niyang sakalin ito. May mga dapat kang malaman tungkol sa sitwasyon na ito, Mr. Balmes. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa harap ni Allen. Baka pwedeng may tumingin muna sa kanya para makapag-usap tayo. Kahit na nanggigigil sa galit at pagkamuhi sa kaharap na babae, nanaig ang kuryosidad sa pagkatao ni Jonas. Tinawag niya ang isang katutubong babae na may ginagawa sa kusina. Shaning, laruin mo nga muna si Allen sa hardin ha. Mamitas kayo ng bayabas sa likod. Mag-uusap lang kami ng mama niya. Agad namang sumunod ang katulong. At inakay nito si Allen palabas ng bahay. Hinarap muli ng lalaki si Karen. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat kung ano ang nangyari. At kung paano kayo nagkaroon ng anak ng hayop na Nero na yon. Isinalaysay naman ni Karen sa kausap ang lahat ng detalye. Tulad ng kung paano niya isinalaysay kay David Seville. Walang labis, walang kulang. Nakinig mabuti si Jonas na parang isang paring nakikinig sa isang makasalanang nangungumpisal. Matagal siyang hindi kumibo at madilim ang mukhang nag-iisip. Samantala naman, abot-abot ang kaba ng dibdib ni Karen. Alam niyang galit ang kausap. Nakita ni Karen ang iba't ibang emosyon na naglalaro sa mukha ng lalaki. Naroon ang galit at paghihimagsik. Nakaramdam siya ng guilt dahil hindi niya naisip ang magiging damdamin ni Jonas kapag muling nanariwa sa isipan nito ang nangyari sa kanyang pamilya. Nakonsensya siya dahil ang iniisip lamang niya ay ang kapakanan ni Allen at hindi ang damdamin ng taong hihingan niya ng tulong. Mauunawaan ko po kung hindi mo ako matutulungan. Pasensya na at naging dahilan pa kami para manariwa ang mapait na kahapon na gusto mo nang kalimutan. Huwag mo na kaming tulungan pero ipapakiusap ko sanang payagan mo kaming makahanap ng mauupahang tirahan dito. Mahihirapan si Nero na makita pa kami dito. Naningkit naman ang mga mata ni Jonas na tumitig sa kaharap. Huli na nang maisip mo may nasaling kang malalim na sugat sa akin. Mrs. Morato, huwag mo akong tawaging ganyan dahil hindi ako kasal kay Nero. At tulad nga lang nasabi ko, sa pilitan ng pakikisama ko sa kanya. Dahil sa banta na papatay niya papa ko kapag hindi ako pumayag sa kagustuhan niya. Talong-talo ang pakiramdam ni Karen. Alam niyang nabigo siya at naaawa siya sa kanyang sarili. Isinubsob niya ang mukha sa mga palad at umiyak na parang bata. Yugyog ang mga balikat sa paghikbi. May kamay naman na tumakip sa kanyang balikat. Huwag ka nang umiyak. Ayokong nakakakita ng babaeng umiiyak. Sorry kung naging marahas ako sa pagsasalita. Alam ko kung gaano ka nasaktan. Kung may magagawa lamang ako para magamot ang pinsalang nagawa niya sa iyo, gagawin ko yun. Pero isa din ako sa naging biktima niya, na hanggang ngayon ay ayaw niyang patahimikin. Saad naman ni Karen. Hindi ko maisip sa ngayon kung ano dapat kong gawin tungkol sa problema mo. Pero makakabuti siguro na manatili muna kayong mag-ina dito sa bahay ko.
Alam kong napakalayo ng nilakbay ninyo at hindi kaya ng konsensya ko na basta na lamang kayo paalisin. At isa pa, ipinadala kayo dito ni David. Maraming salamat po, Mr. Balmes. At patitirahin mo kami dito habang naghahanap pa ako ng mauupahan. Wala kang mauupahan dito. Dahil kung napansin mo, maliliit na ang mga kubong tirahan ng mga katutubong naririto. Kailangan na magpatayo ka ng isang bahay sa bakanting lupa. Nabibilhin mo. Ngunit makakatawag ito ng pansin. At baka malaman pa ni Nero. May sa demonyo pa naman ang pakiramdam ng hayop na yon. Nakakahiya naman po kung sa bahay mo kami titira ng matagal. Napakalaki ng cabin ko. At nag-iisa lamang ako. 4 ang kwarto dito. At makakapamili kayo kung saan nyo gustong lumagay. Maraming salamat po uli, Mr. Balmes. Jonas na lang para hindi ka na mahirapan kami, mister. At Karen na lamang din ang itatawag ko sa iyo. Naguutos ang maotoridad na tinig ng lalaking makakasama ni Karen sa ilalim ng iisang bubong. Ang lalaking nawala ang asawa at anak dahil pinatay ni Christian Morato. Kahit paano, may kabang nangulit sa puso ni Karen. Paano kung gamitin kami ni Jonas para makapaghiganti kay Christian? Hindi kaya lalong manganib kaming mag-ina? Pero alam niya na higit niyang gugustuhin na mapahamak sa kamay ni Jonas kaysa naman sa kriminal na si Christian. Kahit papaano, mapatay man siya ni Jonas, tiyak naman na hindi nito sasaktan si Allen dahil mapagmahal ang lalaki sa bata. Agad na nagpakita ng pagmamalasakit kay Allen nang mapansin na giniginaw ang bata. Nang bagong dating sila, marahil ay nakita ni Jonas sa bata ang nawala nitong anak na kasing edad ni Allen kahit na babae ito. Naghanda ng pagkain ang katulong ni Jonas at sabay silang tatlo na nagtanghalian. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, noon lamang nakakain ng matiwasay at payapa si Karen dahil hindi niya kailangan makiramdam kung naroon na si Christian para sumalanta sa kanila. Napansin naman ni Karen na inaasikaso ni Jonas si Allen sa pagkain. Dinudulutan ito ng pagkain ng bata kahit hindi ito nakikipag-usap. Pero ni minsan ay hindi nagpakita ang lalaki sa kanya ng kahit anumang personal na atensyon. Habang kumakain sila maliban sa pag-aabot ng bandehado ng kanin. Bagay na okay lamang kay Karen. Maayos na ang magiging kwarto nila ni Allen. Nang pumasok sila doon pagkatapos mananghalian, maluwang ang kama at tamang-tama para sa kanilang mag-ina. Pumasok naman ang katulong na katutubo at ngumiti ito kay Karen. Ako po si Shaning, sabi po ni Sir Jonas. Kapag may kailangan kayo, isabihin nyo lamang sa akin. Sige salamat Shaning. Dahil sa pagod, nakatulog agad si Allen nang ihiga ito ni Karen sa kama. Nakahiga naman siya sa tabi ng anak. Kahit napagod din siya, ay hindi ito dalawin ng antok. Magulong kanyang isipan. At samot-saring mga bagay ang naglalaro doon. Para silang exiles ni Allen sa mabundok na lugar na kinaroroonan. At nakatira sila sa bahay ng isang estranghero na kilala lamang ni Karen dahil sa pagkakaugnayan nito minsan kay Christian Morato na isang notorious na kriminal. Ano ang naging kasalanan ko at nasadlak ako sa ganitong buhay? Bakit kailangan na maging single parent ako sa napakamurang edad at mabuntis na isang lalaking sadista at kriminal? Kakagraduate na lang ng high school at nasa first year college nang manligaw sa kanya si Christian Morato. Simula pa lamang ay ipinakita na niya sa lalaki na wala siyang gusto dito. Ngunit naging makulit si Christian. Walang kaalam-alam si Karen sa tunay na pagkatao nito. Ang akala niya ay matatahimik na siya nang tapatin niya ang lalaki na wala itong maaasahan sa kanya. Ngunit hindi siya tinantanan ni Christian. Panay pa din ang pagdalaw nito sa kanilang bahay. Kahit alam nito ang pagka-istrikto ng ama ng dalaga. Silang mag-ama ang naglagak ng pabuya na binigay ng Arabo na pinagsaulian ng kanyang ama ng mga pera at alahas. Nilagay nila iyon sa isang safety deposit box sa bangko. Sila lamang mag-ama ang may susi sa account na iyon. Nang maganap ito, ay hindi pa nanliligaw si Christian kay Karen. Later,
Nalaman ng babae na ito pala ang habol ni Nero sa kanya. Somehow ay nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa ibinigay ng Arabo na kayamanan sa kanyang papa. At pinag-interesan ito. Gusto nitong manakaw ang mga gold bars. Dinikita ni Nero si Mang Zenon, ang ama ni Karen. At nang wala itong makuha na impormasyon at tinanggihan ni Karen ang pag-ibig nito, ay dinahas nito ang dalaga at pinilit na magsama sila. Doon na lamang natuklasan ni Karen na kriminal pala ang lalaki. Isang highly paid killer na pumapatay sa tamang halaga. Isang walang pusong killer na pinipiling kitla ng buhay kapag tama ang bayad. Binugbog nito si Karen at pinipilit alamin kung nasaan ang kayamanan. Bigla na lamang nawala si Mang Zenon at natagpuan ang bangkay nito sa isang abandonadong lugar. Inamin naman ni Christian kay Karen na ito ang pumatay sa matanda. Gayon na lamang ang takot ng babae. Nagtiis ito sa piling ni Christian sa pangamba na baka patayin siya nito kapag pumalag siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas sa lalaki nang magkaroon ito ng assignment sa malayong lugar. Hindi naman nagtagal at nalaman ni Karen na buntis pala siya, pero hindi niya iyon ipinaalam kay Christian sa utos nito na baka ipalaglag niya ang bata. Simula noon ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang tumakbo at magtago. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Christian na nagkaroon sila ng anak. Lagi itong nagte-text. Nakukunin niya ang bata para hubuging maging kriminal. Marahil ay kaya pa siya nabubuhay hanggang ngayon ay dahil hindi pa siya gustong patayin ni Christian. Kailangan pa ng anak nila ng ina. Sa kabila ng katotohanan na kinasusuklaman ni Karen ng labis ang biological father ni Allen, mahal na mahal niya ang bata at nakahanda siyang bigyan ng proteksyon ito sa abot ng kanyang makakaya. Nakatulugan ni Karen ang kanyang pagbabalik tanaw. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin makatulog si Jonas at nananatili siyang nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto. Iniisip niya kung ano ang posibleng motibo ni David Seville sa pagpapadala ng babaeng nakalibin ng kanyang mortal na kaaway. Pinanlamigan siya ng katawan nang malaman niya na nakasama ni Nero ang kanyang panauhin at nagkaroon sila ng anak. Sa pagdaan ng mga taon mula nang paslangin ni Nero ang kanyang asawa at anak, ay nawala na ng ganang mabuhay. Si Jonas, hinangad niyang mamatay na rin, pero kahit anong gawin niya, ay naroon pa rin siya. Nang magretiro siya sa police force, ay niyaya siya ni David Seville na magtrabaho sa itatatag niya security and detective agency. Pero tumanggi siya. Ninais niyang kalimutan na ng lubusan ang anumang trabaho na may kaugnayan sa pagiging alagad ng batas. Kung ginawa lamang sana niya ang mga bagay na ito bago nawala ang kanyang pamilya, kung sinunod lamang sana niya ang kahilingan ni Altina na magnegosyo na lamang sila para malihis sa panganib. Sana'y iwanan mo na mapanganib na trabaho mong iyan, honey. Laging sinasabi ni Altina na marahil ay nagsawa na sa paghihintay sa kanyang pagbabalik kapag na-assign siya sa mapanganib na misyon. Alam mo namang hindi ko pa magagawa yan sa ngayon, Altina. Napakaaga pa para talikuran ko ang propesyon na nagpapaikot sa aking buhay. Pero malapit na akong manganak at madalas ay wala ka sa bahay. Paano na lamang kung biglang sumakit ang aking tiyan at nasa assignment ka? Hindi mangyayari iyon dahil 1 linggo bago ka manganak, kukuha ako ng bakasyon para maalagaan kita. Tinupad naman ni Jonas ang pangako niya kay Altina. Nag-file siya ng vacation leave ng 1 buwan kaya 2 linggo bago nanganak ang asawa ay nasa bahay na siya at parang baby na inaalagaan ang kabiyak ng dibdib na mahal niya. May kaya sa buhay ang pamilya ni Altina at hindi siya gusto ng pamilya ng babae dahil sa kanyang pagiging pulis. Alam mo, pati ikaw at ang iyong anak ay malalagay sa panganib dahil sa trabaho ng asawa mo. Laging sinasabi ng biyenan niya kay Altina. Nakaisa-isang anak nito. Babae ang panganay nila ni Altina at naging source ng walang humpay na kaligayahan ang kanilang baby. Mula nang isilang ang bata, nakalimutan na ni Altina ang pangungulit kay Jonas na magbitiw na sa pagkapulis.
Napasentro na ang atensyon ng babae sa kanilang anak. Naging mapagmahal at mapag-arugang ina si Altina. Nagseselos na yata ako niyan ah. Madalas na biruin ni Jonas ang asawa. Tila baliwala na ako mula nang dumating si Terry. Teresa ang pangalan ng kanilang panganay. Huwag mong sabihing nagseselos ka. Sa iyo naman ako pagdating ng gabi. Kapag tulog na ang baby. Hindi ba? Ganting biro naman ni Altina. Nagkatawanan sila. Napakaganda ng kanyang asawa. 2 taon ang tanda ni Jonas dito. Tapos ng kursong nutrition ng babae. Kaya napakasarap nitong magluto. Alam mo bang bawal ngayon sa pulis sa malaki ang tiyan? Kaya wag mo masyadong sasarapan ng luto mo. Napapalakas ang pagkain ko eh. At hindi malayong lumaki ang aking tiyan. Laging pagbibiro ni Jonas kapag kumakain sila. Eh di mabuti. At nang masipa ka na sa trabaho mo. At nang makapagretiro ka nang wala sa oras. Talagang pinag-iinitan mo ang trabaho ko ano. Dapat nga ipagmalaki mo itong asawa mo. Dahil isa akong napakahusay na alagad ng batas. Masasabing one of the finest. Naku, alam mo bang hindi ka mayabang? Ano ka ba, pinatatawa lamang kita? Dahil lalo kang gumaganda kapag tumatawa. Binobola mo na naman ako. May iniisip ka na namang agenda mamaya sa kama ano? Natumbok mo. Dahil iniisip ko nang sundan si Terry. Tutal magdadalawang taon na siya. At kailangan natin ng isang baby boy. Para magkaroon ako ng successor. Alam mo, kapag nagkaroon tayo ng anak na lalaki, nais kong maging isang abogado siya. O kaya naman ay doktor. Pero hindi siya magiging pulis. Paminsan-minsan ay nakakatanggap ng mga banta si Jonas mula sa mga kriminal na nahuhuli at nabibilanggo. Karamihan ay mula sa mga kaanak ng mga ito o sa mga katropa. Pero nagkibit-balikat lamang siya at hindi na ito inintindi. Hindi na ipinaalam sa asawa para hindi na ito mag-alala. Naisip ni Jonas na bahagi lamang ito ng kanyang trabaho, ng pagiging isang alagad ng batas. At kung kakatakutan niya, ay wala siyang mararating. Mula nang pinasok ni Jonas ang police force, kinalimutan na niya ang sariling takot. Tuwing may namamatay na kasamahan si Jonas, in the line of duty, lalong lumalala ang pag-aalala ni Altina. At kukulitin na naman ito ang asawa para mag-resign sa trabaho. Kapag dumating na ang oras ng kamatayan, kahit nasan kay mamamatay ka. Pangontra naman ni Jonas sa mga pangamba na nag-aalalang may bahay. Oo nga, pero mas malaki ang risk kapag laging nakaamba ang buhay mo sa panganib. Giit ni Altina hanggang magtalo sila at mauwi sa tampuhan ang kanilang pagtatalo na lagi naman nilang naaayos. Nakaugalian na ng mag-asawa na ayusin ang anumang problema o hindi pagkakaunawaan bago sila matulog para tapos na at hindi naaabot pa kinabukasan. Ni minsan ay hindi nag-alala si Altina para sa kanyang sarili na baka siya ang manganib sa trabaho ni Jonas. Ang lagi lamang inaalala ng babae ay ang kapakanan ng asawa at anak. Masaya si Jonas sa kanyang trabaho dahil napatunayan na niya ang kanyang kakayahan at palagi siyang nagkakaroon ng promotion at pagtaas ng sweldo. May balita nga sa kanilang presinto na kapag nagretiro na, si Police Chief David Seville ay siya na ang papalit dito bilang hepe. Bagay na labis na ikinagagalak ni Altina. Kapag ikaw na station commander, palagi ka nang nasa loob ng opisina at mababawasan na ang panganib. Sabi pa ng babae. Malapit sila ni David Seville sa isa't isa at isa sa mga ninong ni Terry sa binyag ang kanilang hepe. Malaki ang tiwala nito kay Jonas dahil lahat ng kasong hinahawakan nito ay nagkakaroon ng solusyon. May espesyal na kakayahan si Jonas na hagilapin ang pinakamadulas at pinakamatinik na kriminal. Kaya kapag humihingi ng tulong ang NBI para hanapin ang isang madulas na salarin, ay laging si Jonas ang iniaasay ng hepe. Kaya nang muling humingi ng tulong ang NBI para tugisin ang isa sa pinaka-deadly at highly paid assassin na si Christian Morato, ay agad na si Jonas ang itinalaga ni David para sa delikadong trabahong iyon. Mahaba na ang record ni Christian Morato sa pagpatay at ang bansag dito ay Nero. Ito daw ang gusto
ng psychopath hired killer. Dahil naging idolo nito ang infamous emperor ng Roma na ayon sa kasaysayan ay iniutos na sunugin ang buong Roman Empire habang ito ang kasalukuyang emperador. Malupit na pinuno si Emperor Nero at maraming mga Kristiyano ang ipinapatay nito sa arena sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga leon. Dahil ng panahong iyon ay sinimulang yakapin ng karamihan sa mga Romans ang pananampalatayang Kristiyano dahil sa pagsulpot ng Mesaya na si Jesus. Ang kalupitan ni Nero ang nakafascinate sa kriminal na si Christian at binansagan nito ang sarili na Nero dahil pinasunog ni Emperor Nero noon ng Rome. Madalas na sunugin ni Christian ang kanyang mga nagiging biktima. Hindi nagtagal at natunto ni Jonas ang kinaroroonan ni Christian. Halos madakip na ng mga tumutugi si Nero pero nakatakas pa rin ito at natanggap ni Jonas ang unang banta mula rito. Tigilan mo ako kung ayaw mo madali ang buhay ng pamilya mo. Ipinagwalang bahala ni Jonas ang banta at lalong naging masigasig sa paghahanap sa target na kriminal. Honey, nakapag-file ka na ba ng leave para sa makalawa? Naipangako nating sasama tayo kina Kumaring Cecil papunta sa Tagaytay. Inauguration ng kanilang rest house doon. Napakamot naman ng ulo si Jonas. Nakurong timing. Nasa operation kami ngayon at kasalukuyang mahalaga ang assignment. Bakit hindi na lang kayo sumama? Pero inaasahan na ni paring mo na makakapaglaro kayo ng golf doon. Nakakahiya naman sa kanya. Oo nga, pero may intindihan naman siguro niya ang aking trabaho. Walang oras at hindi inaasahan ng mga assignment. Gusto ka rin namin makasama ng anak mo. Bihira na nga tayong makapuntang tatlo sa gantong okasyon. Medyo mainit ang ulo ni Jonas dahil sa kakaisip sa kanyang trabaho. Kaya napataas ang boses nang sagutin niya ang asawa. Ilang ulit ba naman natin pag-uusapan ang bagay na yan? Na kapag may assignment ako, hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Dahil una ang tungkulin ko sa personal kong buhay. Alam mo ito, hindi ba? Nainis din naman si Altina. At sa unang pagkakataon, ay isinatinig niya ang paghihimagsik ng kalooban. Palagi na lang nangunguna para sa iyong trabaho. At pangalawa na lamang kami ni Terry. Dapat ay hindi ka na nagpamilya at nagpakasal ka na lamang sa trabaho mo. Ang tagal na nating mag-asawa, Altina. At akala ko ba'y tanggap mo ang lifestyle ko? Bakit ngayon ka pa nag-aarte ng ganyan? Hindi na kumibo ang asawa. Pero nakita ni Jonas ang luhang dumadaloy sa pisngi ng babae. Inalo niya si Altina pagkatapos ay sinuyo. Ayaw na ayaw ni Jonas na nakakakita ng babaeng umiiyak. I'm sorry kung medyo tumaas ang boses ko, sweetheart. Tensyonado lamang ako nito mga huling araw dahil sa stress na dulot ng trabaho ko. Please forgive me. Hindi pa din kumibo si Altina at nagpatuloy sa pagluha. Hindi na bale, hindi na lamang kami sasama ni Terry. Kung hindi ka din namin makakasama, dito na lang kami sa bahay. Hindi naman ako makakapayag. Nakakahiya lalo kina pare at mare. Kung pati kayo'y hindi sasama, alang-alang sa akin, sumama na kayo. Palibhasa ay talagang mahal ni Altina si Jonas. Pumayag siya na sila na lamang ng anak ang sumama sa kumare nila sa Tagaytay. Nang nasa highway na ang van na sinasakyan ni na Altina ng kanyang kumare at kumpare at ng mga anak nito na kalaro ni Terry, masayang masaya sila at nagkakantahan pa. Talagang iyang si paring Jonas. Lagi akong iniindyan dahil sa kanyang mga misyon. Himutok ng kanilang kumpare na si Ramon. Aba, hindi na ata maaawat yan sa pagtugi sa mga kriminal. Hanggat hindi nawawala ang mga ito sa balat ng lupa, nagkatawanan sila at hindi napansin ang isang kotseng itim na matuling nag-overtake sa kanilang sinasakyan. At nang makalampas na ito ay biglang humarang sa dinaraanan nila. Kung hindi lamang mahusay magmaneho si Ramon, ay nabangga sana nila ang humarang na sasakyan. Buti na lamang at nakapagpreno ito. Naging napakabilis na mga pangyayari. May bumabang tatlong lalaki na may suot na maskara. Humarang ito sa kotse at tinutukan sila ng baril. Sina Altina at anak niya lamang ang kailangan namin. Huwag kayong kikilos ng masama. Kung ayaw niyong madamay, utos ng pinakapuno ng tatlo.
at itinutok ang baril kay Ramon. Anong kailangan ninyo sa amin? Wala naman kaming kasalanan sa inyo. Pagtutol ni Altina. Wala nga, pero ang pakialamero mong asawa na si Jonas ay malaki ang atraso sa akin at kayo ang magbabayad ng kanyang pagkakautang. Ako na lamang po ang kunin ninyo, pero iwanan ninyo ang aking anak. Para na ninyong awa. Napakaliit pa niya para madamay dito. Pero parang walang narinig ang mga nakamaskara at pilit na isinakay ang dalawang babae sa kotse ng mga ito. Hinarap naman ng pinuno si Ramon na gusto mang sumaklolo sa mag-ina ay walang magawa dahil naroon din ang sariling pamilya na dapat nitong isipin. Pakisabi sa magaling na pulis na si Jonas Balmes na nagkamali siya ng pagbangga kay Nero dahil malupit akong maningil sa may atraso sa akin. Iparating mo ito sa kanya ha? Opo, makakarating po. Nagkulay suka ang mukha ni Ramon. Pinasibad ng 3 humarang ang kotse na tangay ang mag-ina ni Jonas Balmes. Nasa police station pa si Jonas nang matanggap niya ang text message ng kanyang kumparing si Ramon na nagsabing kailangan nilang mag-usap sa landline phone. Kaya inabangan niya ang tawag nito. Sa kanilang pag-uusap, isinalaysay ni Ramon ang pagkakadukot ng maskaradong lalaking nagngangalang Nero sa asawa at anak ng pulis. Sila daw magbabayad sa atraso mo sa kanya at malupit daw siyang maningil pare. Sorry at wala akong nagawa. 3 sila at pawang mga armado. Nakatutok sa leeg ko ang baril. At sa aking pamilya. Gumatol naman ang titig ni Ramon. Naiintindihan ko pare. At salamat sa tawag mo. Wala bang nasaktan sa pamilya mo? Wala naman pare. Pero nag-aalala ako kina Altina at Terry. Dahil mukhang halang ang mga kaluluwa ng mga dumukot sa kanila. Kung may magagawa akong tulong pare, sabihin mo lang. Salamat. Pero ang tanging magagawa nyo lamang para sa aking mag-ina ay ang ipagdasal sila. Dito na nagsimula ang kalbaryo ni Jonas dahil naging bangungot na niya at ng kanyang buhay mula nang mawala ang kanyang mag-ina. Oras-oras ay tumatawag si Christian alias Nero at sa pamamagitan ng telepono, ipinaririnig nito ang mga sigaw at daing ni Altina habang ito'y pinahihirapan. Nakahanda ako makipagkita kung ang kapalit ay ang pamilya ko. Pagsusumamo pa ni Jonas. Ako na lamang ang pahirapan nyo at patayin kung gusto mo. Huwag lamang aking pamilya para mo ng awa. Sa buong buhay niya ay noon lamang siya nagsumamo sa isang kriminal. Pero involve ang pinakamamahal niya sa buhay at handa siyang lumuhod kung kinakailangan. Pero naging matigas at malupit si Nero at nagpatuloy pa sa pagpapahirap sa kalooban ng pulis na nangahas na tumugis at handa nang makahuli dito. Na labis na ikinagalit ng salarin. Isang araw ay may batang nagdala ng isang package sa police station na naka-address kay Jonas Balmes. Napag-utusan lamang po akong ibigay ito dito, sabi ng bata sa pulis na tumanggap ng package. Isang cassette tape ang nasa loob ng package at nang pakinggan ay narinig ni Jonas at ng mga kasamahan niya ang mga sigaw ni Altina. Habang ginagahasa ito ni Christian Morato, dinig nila ang walang kapantay na kahalayang ginawa ng mga kriminal sa babae at ang pagpapahirap nito sa biktima habang ginagahasa. Humalo sa mga sigaw at nakalulunos sa mga daing ni Altina ang malademonyong halakhak ni Nero. Nang matapos ang tape ay nag-collapse si Jonas dahil sa sobrang hirap ng kalooban. Napasigaw siya ng malakas na parang naluluhod at pinagsusuntok ang mga dingding ng police station hanggang sa magdugo ang mga kamao. Ilang kasamahang mga pulis ang habag na pumigil sa kanya at pilit siyang pinakakalma. Muling nakatanggap ng tawag mula kay Nero si Jonas kinabukasan. Nagsagawa na ako sa misis mo kaya pwede mo na siyang bawiin. Pumunta ka sa kanto sa Ross Boulevard, malapit sa kinalalagyan ng mga bakawan at naghihintay doon ang asawa mo. Napakasarap pala niya. Napakabango at napakaganda. Sayang siya dahil isang katulad mo lang na pakialamero ang napangasawa. Inilarawang mabuti ng kriminal ang lugar na tinutukoy. Kailangan makarating ka doon sa takdang oras dahil kung hindi, ay hindi mo na maaabutan pa ang iyong asawa.
Sabi pa ni Nero na parang nakakaloko. Halos malapit na si Jonas sa lugar na sinabi ni Nero. Hanggang dumating ang alas 4 ng bukang liwayway. Tatanggapin niya ng buong puso ang hinalay na asawa at lalong mamahalin ito kapag nakabalik sa kanya. Sa kanyang excitement, nang tumawag si Nero, ay nakalimutan niyang kamustahin ang kanyang anak at kung kailan ito pakakawalan. Walang katao-tao sa lugar na tinukoy ni Nero. Nang dumating doon si Jonas, maliban sa 2 lalaki at bata pa na nagtitinda ng balot. May tinitingnan na mga ito. Hindi niya matanaw o maaninag kung naroon ba si Altina. Nang tumingin siya sa kanyang orasan, ay maaga siya ng 10 minuto bago mag alas 4 ng madaling araw. Napatingin sa kanya ang 2 batang lalaki na naroon at tila takot na takot ang mga ito. Bagay na naghatid ng takot sa puso ng pulis. Bakit? Anong problema ninyo? At anong ginagawa ninyo dito? Nagawang itanong ni Jonas. Itinuro ng isa sa mga bata ang madilim na lugar na may makapal na damo. May patay po doon na babae at tila po sinunog ang katawan dahil mukha na lang po ang buo. Sabi ng batang mas matangkad sa 2. Nagmamadaling lumapit si Jonas sa itinuro ng bata at halos masira ang kanyang katinoan nang makita ang sunog na bangkay ng asawa. Dilat ang mga mata ni Altina at bakas doon ng matinding hirap at takot na dinanas bago namatay. Niyakap naman ng pulis ang sunog na bangkay ng asawa at parang robot na dinala sa kanyang owner na nakaparada sa di kalayuan. Nagtuloy naman siya sa police station at doon dinala ang bangkay ni Altina. Lahat ng mga kasamahan niya ay napaiyak nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng napakaganda at batang-batang asawa ng kasamahang magiting at tapat sa tungkulin. Hindi malaman ni Jonas kung paano siya nakatawid sa matinding trahedyang iyon. Para siyang robot na kumilos habang inaasikaso ng mga kasamahan at ng kanyang hepe ang pagpapalibing sa pinatay na asawa. Tumulong ang kanilang kumpare at kumare na kasama ng kanyang mag-ina ng dukutin ang mga ito. Naging kapansin-pansin ang pagbabago ni Jonas matapos mailibing ang asawa. Naging walang kibo ito pero patuloy pa din sa pagtatrabaho sa kabila ng payo ng kanyang hepe na magpahinga muna siya. Hawak pa ni Nero ang anak ko kaya maghihintay ako maibalik si Terry sa akin. Giit niya kahit sa isang sulok ng kanyang isipan ay alam niya ang maaaring sapitin ng kanyang batang anak sa kamay ni Nero dahil patuloy pa din ang pagpapadala ng salarin ng mga tapes kung saan nakarecord ang pagsusumigaw ni Terry sa paghahanap sa kanilang mag-asawa. Kahit nasa kalagitnaan ng hating gabi ay nagigising si Jonas nang marinig niya ang kanyang landline phone. At kapag sinagot naman niya ito, maririnig niya ang mga daing at sigaw ni Terry na parang pinahihirapan. Kung talagang desidido kang patayin pa ang aking anak, wag mo na siyang pahirapan. Pagsusumamo ni Jonas na halos hindi na mapakinggan dahil sa pag-iyak ni Terry. Tapusin mo na ang lahat. Wag mo na pahirapan ng bata. Kung sa bagay, nakakaawa ka na din nga, Balmes. Sarkastikong wika ni Nero. Awang-awa na ako sa iyo kaya sige. Sa makalaway babalik ko sa iyo ang iyong anak. Hintayin mo ang tawag ko. At ikaw lamang dapat ang pumunta doon sa eksaktong oras na sasabihin ko. Dadating ako, Christian. Huwag mo na pahirapan si Terry. At kung maaari, ibalik mo siya sa akin ng buhay. Titingnan ko ang aking mood kung pwede kitang pagbigyan dyan. Pero dahil bata pa naman si Terry, baka buhayin ko siya. Salamat, Christian, salamat. Kami na lamang ang pupunta sa lugar na sinabi ni Nero, pare. Sabi ng mga kaibigang pulis ni Jonas. Nang malaman na naging pag-uusap nila ni Nero, nangangamba ang mga ito na baka patay na naman ang daratnan ng pulis at tuluyan ang mag-breakdown si Jonas. Pero tumanggi ang pulis. Ako ang dapat sumalubong sa aking anak dahil uuwi na siya, sabi pa nito. Buong pagkainip niyang hinintay ang muling pagtawag ni Nero. Isang madamo at bakanteng lote sa isang lugar sa Quezon City ang sinabi ni Nero na katatagpuan ni Jonas sa anak nito. Ginawa ng kriminal ang huling parusa at pagpapahirap.
Ang huling pagpapahiya nang sabihin nito na huwag sasakay sa owner ang pulis, na kailangan niyang maglakad para makarating sa lugar. Huwag mo akong lilinlangin dahil malalaman ko kung hindi mo susundin ang aking kagustuhan. Banta pa ni Nero. At kailangan ni makarating ka doon sa takdang oras. Lakad-takbo ang ginawa ni Jonas dahil napakalayo ng lugar at humihingal siya nang makarating doon. Pero nadatnan niya ang sunog na katawan ng anak nasa ibabaw ng damuhan at may mga bulaklak na nakapaligid sa bangkay. Nasundan ng palihim na mga kasamahang pulis si Jonas at nadatnan ng lalaki na nakaupo sa tabi ng bangkay ng anak at parang walang nakikita. Lampas-lampasan ng tingin pero panay ang daloy ng luha. Pinagtulungan na ikarga sa sasakyan ng bangkay at dinala ito sa police station. Ang kanyang hepe at mga kasamahan na pulis ang nangasiwa sa libing ni Terry na itinabi naman sa puntod ng ina ng bata. Dahil ng mga panahong iyon, nanatiling tulala si Jonas. Obvious na may nalagot sa pagkatao ng alagad ng batas at bumigay siya sa napakatinding magkasunod na trahedyang nangyari sa kanyang buhay. Napabuntong hininga na lamang si Jonas nang mapadako sa bahaging ito ang kanyang pagbabalik tanaw. Napaungol siya dahil nahirapan siyang huminga. Naramdaman niya na nakakuyom na ang kanyang mga kamay dahil sa sakit na muling idinulot ng mga mapapait na alaala. Bigla niyang naalala ang kanyang mga panauhin na ngayon ay nasa loob ng kanyang bahay, ang anak ni Christian Morato at ang babaeng kinasama nito. Nagtagi sa mga ngipin ng dating alagad ng batas. Kailangang makapaghiganti siya para tuluyan ang pumayapa kanyang kalooban at tuluyan ang maghilom ang malalim na sugat sa kanyang puso. Kailangan niya makausap si Karen Sipilio. Kahit na nung magtungo siya sa liblib na lugar na tinitirhan niya ngayon at nakabili ng lupang sinasaka, ay hindi nawala sa isipan niya si Nero at lingid sa kaalaman ng kahit na sino, sinubaybayan niya ang buhay ng salarin sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon sa isang matalik na kaibigan na tumututok sa pumaslang sa kanyang pamilya. Malaki ang utang na loob ng asset na ito kay Jonas at gustong gumanti ng utang na loob. At sa pamamagitan nito, nalaman ni Jonas na may karamdaman na si Nero at madalas na ito maospital. Malala ang sakit sa puso ni Christian Morato, sir, at 3 beses na siyang inatake sa puso. Sabi pa ng asset. Labis na nasiyahan si Jonas at ngayon ay ipinadala pa sa kanya ni David Seville ang mag-ina ng kriminal na malaki ang may itulong sa kanya sa gagawin niyang paghihiganti kapalit ng tulong at proteksyon na ibibigay niya sa mag-ina. Pagkatapos nilang mag-almusal kinabukasan, pinalaro ni Jonas si Allen sa kanyang katulong para makausap ng sarilinan si Karen. Hindi naman mapigilan ni Jonas ang pagsulyap ng lihim sa magandang panauhin na noon ay nakasuot ng simpleng pambahay. Pero tila lalong tumingkad ang alindog nito sa kabila ng pamumutla at pagkahagard ng kanyang mukha. Pero agad na iwinaksi ng lalaki ang naramdamang ligaw na paghanga nang maalala na nagkaroon ito ng kaugnayan sa kanyang mortal na kaaway. Kailangan nating mag-usap tungkol sa ipinarito mo. Ang pagbibigay proteksyon ko sa inyong mag-ina laban kay Nero at baka pag-isipan ko na rin ang pakiusap mo na iligpit ko ang kriminal na yon. Iyan naman ang nararapat, hindi ba? Marami pang papatayin si Nero kapag nanatili siyang buhay. At alam mo ito, gusto mo ba talaga siyang mamatay? Baka naman iiyak-iyak ka pagkatapos at sisisihin mo pa ako. Alam ng Diyos kung gaano kalalim ang pagkamuhi ko kay Nero at kung marunong lamang akong humawak ng barel, ay ako na mismo ang papatay sa kanya. Mabuti naman kung ganoon, pero may mga kondisyon ako. Bago kita tuluyang tulungan, sabihin mo. At kung kaya ko rin lamang ay gagawin ko alang-alang sa aking anak. Kayang-kaya mo, Karen. Sa paraang naisip ko, mahihirapan ang hustong kalooban ni Nero bago siya tuluyang mamatay. Anong dapat kong gawin, Jonas? Simple lang, pumayag kang maging asawa ko at magsasama tayo bilang mag-asawa. At titiyakin kong makakarating ito sa hayop na Nero na yon. Halata naman na nabigla si Karen
dahil napatitig ang mabibilog nitong mga mata sa kausap. Magiging mag-asawa tayo? Pagpapanggap ba lamang ang lahat o totohanan? Totohanan. At kailangan ay gampanan mo ang lahat ng dapat gampanan ng isang asawa. Aasikasuhin mo ako, bibigyan ng kasiyahan, at lahat ng aking pangangailangan. Kung gabi at sa kahit na anong oras na gustuhin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Napakabilis na mga pangyayari. At napakaraming sinabi si Jonas na halos mga pos ang hininga ni Karen dahil sa kabiglaan. Kaya hindi agad ito nakasagot. Oh, bakit ayaw mo? Walang problema dahil hindi ko naman ugaling mamilit. Lalo na kung babae. Pero wala na tayong dapat pag-usapan at maaari na kayong umalis. Matigas at malamig ang tinig ng lalaki at gumapang ang lamig sa buong katawan ni Karen. Hindi niya inasahan ito at tila napakadali ng panahong nagkakilala sila ni Jonas para maisipan ng lalaki na angkinin siya at magsama sila na para totoong mag-asawa. Pero syempre, hindi kasama ang kasal. Patuloy pa ng lalaki. Wala sa agenda kong kahit anumang commitment dahil kasama ni Altina na namatay ang aking puso. Wala din naman akong hangad na magpakasal kahit kanino. Good! At least nagkakaintindihan tayo. Ayoko magkaroon ng problema kapag dumating na ang panahon ng paghihiwalay dahil pansamantala lamang ang relasyon na ito habang pinahihirapan natin hanggang sa patayin si Christian Morato. Kailangan sundin mo lahat ng sasabihin ko at kagustuhan ko para magkasundo tayo. Hindi naman ako napakasamang tao. Walang problema. Basta mawala na lamang sa balat ng lupa si Christian. Mangyayari yan. Dahil yan din naman ang gusto kong mangyari. Nabuhay lamang ako hanggang ngayon dahil sa paghahangad na makapaghiganti sa lalaking yon na sumira ng buhay ko at pumaslang sa aking pamilya. At tutulungan mo ako sa paghihiganting ito. Naiintindihan ko ang gusto mo mangyari, Jonas. Pero gusto kong malaman, kailan natin sisimulan ang lahat ng ito? Bukas. Para magkaroon ka pa ng pagkakataong umurong kapag nagbago ang isip mo. Nakapagpasya na ako. At hindi ko ugali ang magpabago-bago ng isipan. Marunong din akong tumupad sa aking pangako. Ang gusto ko lamang linawin ay kung saan matutulog si Allen kapag lumipat na ako sa kwarto mo. Sa dati ninyong kwarto ngayon. Pero sasamahan siya ng katulong ko. Patutulugin mo muna ang bata bago ka lumipat sa aking kwarto. Ayos lamang. Ihahanda ko na mga kailangang ihanda. Ang iyong sarili, ang iyong katawan. Ang mga ito ang dapat mong ilagay sa kondisyon para sa aking kasiyahan. Nag-isip ng malalim si Jonas nang mapag-isa na siya pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Karen. Naitanong niya sa kanyang sarili, paano niya ito naimungkahi sa babae? Yung mga gusto niyang mangyari. Paghihiganti nga lamang kaya kay Christian ang dahilan ng lahat? O nanaigang kanyang likas na pangangailangan? Bakit nangibabaw agad ang pag-iinit ng kanyang katawan at ang paghahangad na makamta ng isang magandang babaeng tulad ni Karen? Hindi niya inakala na napakabata at kaakit-akit ang babaeng naging biktima ng kanyang mortal na kaaway. Sa kabila ng mabigat na problema ni Karen, hindi nakaligtas sa mga mata ni Jonas ang likas na alindog nito. Matangkad at maputi, parang laging inaantok ang mapungay na mga mata at sensual ang hubog ng mga labi nito na tila napakalambot at masarap halikan. Katamtaman ng tangos ng ilong at mahaba ang bias ng mga binti. Kung hindi nga lamang may kasamang anak si Karen, iisipin ng lahat na makakakita dito na dalaga pa ito. Habang nag-uusap sila kanina, ay natakot siyang baka tumanggi ang babae sa kanyang iminungkahi at sabihing hindi bali na lamang, aalis na lamang sila. Alam niyang desperada ang kanyang panauhin at tila handang kumapit sa patalim kung kinakailangan. Marahil ay sinamantala ni Jonas ang sitwasyong ito, pero ayaw muna niyang isipin ito ngayon. Ayaw niyang isiping pumayag si Karen dahil lamang wala na itong magagawa at kailangan nito ang kanyang tulong, lalo na ang kanyang proteksyon. Bukas, lilipat na sa kanyang kwarto si Karen. Pagdating ng gabi, aangkinin niya ito hanggang sa maapula ang apoy ng kanyang pananabik. At pagkatapos, makakatabi niya ito sa pagtulog, sa buong magdamag. Natitiyak naman ni Jonas na kapag naikama niya sa rurok na kasukdulan si Karen,
ay labis na masisiyahan ng babae at mawawala na sa isip nito na pinagsamantalahan lamang niya ito. Napakatagal ng pinagkaitan ni Jonas ng kasiyahan ng kanyang sarili. Mula nang mamatay si Altina, hindi siya bumaling man lang ng kahit sinong babae. Napabayaan niya ang kanyang sarili dahil puno ng puot ang kanyang puso. Nawala ng puwang ang pag-ibig sa kanyang buhay. Wala siyang ginawa kundi tumakbo, magpakalayo-layo para matakasan ang malabangungot na mga alaalang may kinalaman sa pagkapaslang sa kanyang mga mahal sa buhay. Puno pa rin ng puot ang kanyang puso hanggang ngayon. Pero kailangan niya ng isang babae. Kailangan niya si Karen. Nakahanda siyang kalimutan pansamantala na minsan ay kinasama ito ni Christian Morato at inanakan. Sa ngayon, ang nakikita ni Jonas ay isang batang-batang single parent na slim, makinis, maputi at nagtataglay ng malungkot, ngunit nangungusap na mga mata. Tiyak na masisiyahan siya sa pagsasama nila ni Karen bilang mag-asawa at magiging masakit ang gagawin niyang paghihigante kay Christian dahil pati ang hinahabol-habol na anak ng salarin ay kukunin niya. Ipapaalam niya ito kay Christian ng buong kasiyahan dahil alam niya na sa kalagayan ngayon ng kriminal, lumambot ng bahagya ang puso nito at nagkaroon ng makataong damdamin para manabik na magkaroon ng anak na matatawag nitong kanya. Kahit papaano, tao din si Christian. May makataong damdamin na nawaglit ng malulong ito sa paggawa ng mga krimen. Ayon sa asset ni Jonas, wala nang kinikita si Nero sa pagiging bayarang killer. Humina na daw ang diskarte nito at hindi na asintado sa pamamaril. Pumalpak ang huling assignment ni Nero at hindi napuruhan ang target, kaya hindi siya binayaran ng kliyente. At pagkatapos, naatake pa siya sa puso at na ospital. Matagal nang may sakit sa puso ang kriminal at 2 beses na daw itong inatake. Nalabis na ipinanghina ng kanyang katawan at nakaapekto sa pagkilos nito. Alam ng alagad ng batas na dumating na ang wakas ng killing career ng pinakamataas ang bayad na hired killer. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao sa biglang bugso ng mapait na alaala. Mahimbing na ang tulog ni Allen nang iwan ito ni Karen para pumunta sa kwarto ni Jonas. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng katulong ng lalaki sa kanya dahil sa pangyayaring ito. Pero pinilit ni Karen na iwaksi ang nararamdamang kahihiyan. Narito siya upang iligtas ang kanyang anak at kahit ano ay gagawin niya para lamang maisakatuparan ito. Kapag marahil ay sinabi ni Jonas na tumalon siya sa bangin, tiyak na tatalon siya. Ayaw na niyang gaanong mag-isip dahil baka hindi niya magampanan ang dapat niyang gampanan. Nakatayo naman sa tabi ng bintana si Jonas at hubad ang pang-itaas na bahagi ng kanyang katawan. Nakasuot lamang ito ng boxer shorts. Iniwan nitong bahagyang nakabukas ang pintuan para hindi na kailangang kumatok ni Karen. Naramdaman naman ito ang maingat na pagpasok ng babae. Bumilis ang tibok ng puso ni Jonas at naramdaman nitong biglang nag-init ang kanyang buong katawan. Nasamyo nito ang bagong paligong katawan ni Karen at labis itong nabanguhan. Huminga ng malalim ang lalaki at pinigil ang sarili na lingunin ang pumasok na panauhin sa silid. Pinagmasdan naman ni Karen na nakatalikod na lalaki at nabuo ang kanyang paghanga. "Tuloy ka, huwag kang matakot sa akin," ani naman ni Jonas at humarap na ito kay Karen. Nangatog naman ang buong katawan ng babae, lalo pa nang magtama ang kanilang mga paningin. Bigla naman siyang hinapit ni Jonas at ibinilanggo sa mga bisig nito. Nang bumaba ang ulo nito para ilapit ang mga bibig sa labi ng babae, naramdaman naman ni Karen na pumaimbulog sa kaitaasan ng kanyang puso't kaluluwa. Nang maging malalim ang mga halik ni Jonas at humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya, naramdaman niya ang arousal ng lalaki na nakapagkit sa pang-iba pang bahagi ng kanyang katawan. Nabigla siya sa kanyang naging reaksyon. Nakalimutan niyang isang total stranger ang lalaking kayakap niya dahil tinugon niya ang bawat paglalambing nito, ang bawat halik at yakap. Ipinagkit niya ang sarili kay Jonas at naglambitin sa batok nito. Hindi naman siya tumutol ng pangkuin siya
at dalhin ng lalaki sa kama nito at simulang tanggalin ang kanyang suot na pantulog. Wala siyang suot na bra sa ilalim ng manipis na pantulog. Kapwa sila sabik sa luwalhating may idulot ng pisikal na pagsasanib. Kaya agad na nag-isa ang kanilang mga katawan. Naramdaman naman ni Karen ang matinding uhaw at gutom sa pagkatao ng lalaki at sinikap niyang ampatin ito sa pamamagitan ng lubusang pagpaparaya ng sarili. Nais niyang lubusang masiyahan ng lalaki at ayaw niyang biguin ang anumang expectations ng kapareha mula sa kanya. Alam naman niyang nadulutan niya ng labis na luwalhati si Jonas nang magsimula ng umungol ito at sambitin ang kanyang pangalan habang sabay sila na pumapaimbulog sa itaas patungo sa isang lugar sa langit sa kabila ng bahaghari. Wala silang kibuan nang matapos ang lahat at ang tanging maririnig sa loob ng madilim at tahimik na kwarto ay ang kanilang paghingal. Kahit na humupa na ang alab ng pangailangan, ay nanatili si Karen sa kanlungan ng mga bisig ni Jonas. Hindi siya binitawan nito at patuloy na niyakap. Isang bagay na kahit kailan ay hindi naranasan ng babae sa naging ama ng kanyang anak. Sa kabila ng kapusukan, dahil sa matinding pagkasabik, naramdaman naman ni Karen ang tenderness ng lalaki at ang tapat na pagbibigay sa sarili para madulutan din ang kasiyahan ng kapareha. Hindi lamang minsan sila nagsalo sa kaligayahang naiibigay ng pisikal na pag-iibigan. Inasikaso ni Karen ang mga personal na pangailangan ni Jonas na dati ay ang katulong ang lahat ng gumagawa tulad ng pagluluto at pagliligpit ng mga damit na nilabhan at naplantsa na. Sinikap ni Karen na gampanan ng mga tungkulin ng isang asawa hindi lamang sa kama. Sa kabila ng naramdamang kasiyahan dahil sa mga ginawa ni Karen ay hindi nagpakita ng anumang appreciation si Jonas. Iniisip nito na nagpapalapat lamang ng papel ang babae para mahulog ang kanyang kalooban. Alam ni Jonas na hindi mahirap mahalin ang babaeng katulad nito. Mabait at hindi maarte, simple at hindi mapaghanap. Lihim na kinagagalitan ni Jonas ang kanyang sarili. Bakit niya hinayaang guluhin ni Karen ang kanyang emosyon? Lalong naging mainit ang kanilang mga pagniniig na mga sumunod na mga gabi. Nawala ng lahat ang mga inhibisyon ni Karen at naging sunod-sunuran siya sa lahat ng kagustuhan ni Jonas. Pinagmasdan ni Jonas ang babaeng nakaunan sa kanyang mga bisig at saka lamang niya nalaman na nakatulog na ito. Parang batang napagod sa paglalaro. Kung kinakailangan, ay gagamitin niya si Karen at Allen para pagbayarin si Nero sa mga atraso nito sa kanya at sa iba pang biktima. Naipasya na niya ito, kaya hindi dapat siya makaramdam ng kahit kaunting pagtingin kay Karen. Kahit anuman na nararamdaman niyang pagkakalapit ng damdamin nila ngayon, ito ay paghahangad lamang. Hindi dapat siya magkamali sa nararamdaman. Ikaw na muna bahala dito sa bahay. May aasikasuhin lamang ako, sabi pa ni Jonas kay Karen matapos silang mag-almusal kinabukasan. Kapag may kailangan ka, utusan mo lamang yung katulong. Ipinagbilin ko na sa kanya na asikasuhin kay ni Allen. Halata naman na nababahala agad si Karen. Iiwan mo kami dito ni Allen na dadalawa? Huwag kang mag-alala. Walang makakapasok dito estranghero. Dahil napakaraming nagbabantay sa kapaligiran ng aking tirahan. Walang makakalapit dito. Kahit si Nero pa kung siya ang iniisip mo. Pasensya ka na, pero talagang nagkaroon lang ako ng phobia sa pag-iisa. Kinatatakutan ko ang bawat kaluskos. Nangingilid ang luha ng mga mata ni Karen. Naiintindihan ko yun. Ipanatag mo yung kalooban habang naririto kayo. Walang masamang mangyayari sa inyo dito. Kaya lamang, makabubuti na wag na kayong lalabas ng bakuran dahil hindi ka pa ganoong kasanay sa lugar na ito. At isa pa, mas mabuti kung wala munang makakaalam na naririto kayo. Pandagdag pag-iingat na din, tumango na lamang si Karen at pinilit ngumiti. Naiintindihan ko ibig mo sabihin. Mag-ingat ka sana at bumalik ka kaagad ha. Nasiyahan naman si Jonas sa pag-aalalang iyon ng kausap. Napakatagal ng panahon nang may babaeng nagsabi sa kanya ng ganoon. Mula nang mawala si Altina at Terry, sinundan ng tingin ni Karen ng papalayong lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit siyang nag-aalala sa lakad na iyon ni Jonas. Narinig ng lalaking nakahiga sa papag ang 3 katok sa pintuan.
at agad siyang bumalikwas ng bangon. Lumapit doon. "Sino yan?" tanong nito. "Si Emil." Padabog na binuksan ng lalaki ang pintuan. Tuloy-tuloy sa loob ng kubo ang panauhin at inilapag sa ibabaw ng mesa ang mga supot ng pagkain na binili. "Heto na ang mga pinabili mo. Bakit naman ang tagal mo? Kanina pa kumakalamasik mura ako sa gutom. Namasyal ka pa siguro ano? Nagbintang ka na naman? Ako na nga lang ang nauutusan mo. Kinagagalitan mo pa. Kung ganyan ka, uulitin mo na naman ang banta mong hindi ka pupunta rito. Kaya kahit nakakagalit ka, mapagpasensya na lamang ako tulad ng dati. Natagalan ako dahil may nakita akong bagong mga mukha doon. Kaya nagmasid-masid muna ako. Pero hindi ako nakalapit dahil mukhang armado sila at baka ako mapag-initan. Tama ang ginawa mo. Salamat sa iyong pag-iingat. Pasensya ka na dahil talagang nagugutom na ako at masama ang pakiramdam ko. Napakasakit ng aking ulo. Manong, sa pakiramdam ko, ikaw ang hinahanap ng mga nakita kong armadong estranghero. Baka mga alagad ng batas na nakasuot ng plain clothes. Paano mo naman nahulaan? Hindi ako nang hula lamang. May nakapagsabi sa aking mga kaibigan na may hinahanap daw silang kriminal. Wanted dead or alive. Hindi ba ganoon ang kalagayan mo ngayon? Wanted ka at may presyo na kapatong sa ulo mo. Napapikit naman ang kausap ng binatilyong katutubo na si Emil. Binabayaran ito ni Christian Morato para bumili ng kanyang mga kailangan tulad ng pagkain, gamot, dyaryo, beer at sigarilyo. Sa ngayon, si Emil lamang ang mapagkakatiwalaan ni Nero. Sa kanya pinagtataguan dahil tapat sa kanya ang katutubo. Malaki ang ibinabayad niya dito. Pero alam niya na kapag wala na siyang maibayad, ay tatalikuran na siya ni Emil. O baka isumbong siya sa mga otoridad para makuha ang pabuyang 200,000 pesos sa sino mang makakapagturo o makakatakip sa kanya. Sa pangit at marahas na mundo ng mga krimen, ang Panginoong nagpapagalaw sa buhay ng mga naroon ay pera. Walang puwang ang utang na loob o ang pakikisama. Walang mahalaga kundi ang sarili. At ang kaibigan ngayon ay maaaring maging kaaway sa mga susunod na sandali. Matapos kumain ni na Christian at Emil, ibinigay na nagtatagong killer ang bayad sa inutusan. Pakiramdaman mo mabuti yung mga armadong estranghero. Kung mga pulis ba o kriminal, Emil, dahil mahalaga sa akin ito. Parang nakakaloko naman ang ngisi ng kausap ni Christian. Alam ko, mas takot ka sa kauri mo kaysa sa mga alagad ng batas. Dahil katulad mo silang makamandag, walang awa kung pumatay. May pakiramdam akong galit ka sa akin, Emil. Kailan ba naman dapat katuwaan ng isang salarin? Pero kahit papaano, tapat ako at hindi ipokrito. Huwag kang mag-alala. Nagpapakinabangan tayo. At ayos lang ito. Hindi na tayo dapat pa magmahalan. Tinalikuran na ni Emil ang kausap at bumaba ng kubo. Naningkit naman ang mga mata ni Christian. At otomatikong kinapa ang kanyang baril na nakasakbit sa bewang. Kung hindi lamang siya wanted at may kasalukuyang karamdaman, kanina pa niya binaril ang aroganting binatilyong kausap. Pero kailangan niya si Emil dahil daig pa niya ngayon ang isang daga na napapaligiran ng mga pusa. Mula nang magkaroon siya ng sakit sa puso, nasira na ang kanyang diskarte sa pagbaril. Ilang beses siyang nagmintis at hindi napuruhan ang mga biktimang nakatalaga niyang iligpit. Sa underworld, madaling kumalat ang balitang pagkalaos ng isang kilalang salarin, lalo na kapag maraming kaaway ito, tulad na lamang ni Christian Morato alias Nero. Nang panahon ng kanyang kasikatan, maraming kapwa salarin ang nasa pawan niya dahil sa sobrang pagkaganid sa pera. May mga lihim na nagtanim ng matinding puot at naghihintay ng pagkakataong makaganti sa kanya. Dumating na ang panahong iyon dahil wala nang mga kliyente ang nagtitiwala kay Nero. Mula nang pumalpak ang ilan sa mga misyon niya, nagkalat na din ang balita na mayroon siyang karamdaman at wala nang gaanong pera. At ngayon, dalawang pangkat ang naghahanap sa kanya, ang mga kapwa kriminal at ang mga alagad ng batas na gustong dumakip at pumatay sa kanya. Dahil wanted si Christian Morato alias Nero, patay o buhay sa order of battle. Sumagi naman sa kanyang isipan si Karen at ang sanggol na isinilang nito nang wala na ang babae sa kanyang piling. Tinakasan siya ni Karen
At wala siyang balak hanapin ito. Walang babae na naging mahalaga sa kanyang buhay. Pare-pareho lamang ang mga ito na kailangan dispatchahin kapag wala ng halaga o napagsawaan na. Ngunit wala siyang balak na dispatchahin agad si Karen dahil madali niya itong napasunod mula nang patayin niya ang ama ng babae. Pero hindi niya napakitaan ang tamang pagtingin si Karen at naging malupit siya dito. Kaya nang magkaroon ng tamang pagkakataon, ay nilayasan siya ni Karen. Nalaman na lamang niya na nagkaroon pala sila ng anak. At mula noon, wala siyang ibang ginawa kundi ang tugisin ang mga ito para kunin ang kanyang anak na nagkataong lalaki para magkaroon siya ng successor. Gustong iturong lahat ni Christian sa naging anak niya ang kanyang kaalaman sa pagiging hard killer. Pero itinatago ni Karen ang bata kung saan-saan nagtatago ito. Inabutan na ng karamdaman si Christian at hindi niya pa rin natatagpuan ang hinahanap. Maingat na bumaba si Jonah sa sinasakyang kabayo at itinali ito sa may damuhan para makakain. Binagtas niya ang lihim na daan patungo sa isang lumang bahay na minsan ay naging bakasyonan ng isang mayamang general na Kastila ng panahon ng Rebolusyon. Pinagkatakutan ang bahay na iyon dahil may naririnig daw na mga daing at ungol mula doon. Malupit daw at sadista ang Spanish general na naging may-ari ng bahay at madalas na magdala sa basement ng ilang nahuhuling katipuneros at doon pinahihirapan hanggang mamatay. Isang katutubo ang nagbenta kay Jonas ng ari-ariang ito. Sa mga ninuno daw nito, inihabili ng Kastila ang bahay pero hindi na ito muling nakabalik. Ayaw tumira doon na nag-iisang nagmana dahil natatakot ito. Naniniwala ito na isinumpa ang bahay na bato at may mga malignong naninirahan doon. Nang bilhin ito ni Jonas ay wala itong ibang iniisip kundi si Nero. Iniuugnay nito ang bahay sa kriminal. Inayos niyang mabuti ang basement. Ginawa ng 2 kwarto. Nilagyan niya ng one-way mirror ang dingding na nakapagitan sa 2 kwarto. Ngayon ay naroon siya sa basement, sa silid na walang laman. At mula doon, pinagmamasdan niya ang fully furnished room na katabi. At napangiti naman siya. Nagningning ang kanyang mga mata. Dumating na ang kanyang pinakahihintay na sandali. Inilabas niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Voice call. Kamusta na ang lagay ng panahon? Tanong niya. Kumukulimlim, pero hindi pa gaanong nagdidilim. Malapit na. May 1 linggo na lamang. Tawagan mo ako para makapaghanda. Salamat. Umuwi sa kanyang bahay si Jonas at agad na kinarga si Allen. Mahilig ka bang maglaro ng baril-barilan? Tanong niya sa bata. Naku, opo. Kaya lang, wala po akong laro ang baril. Ibibili kita. At parang totoong baril ito. Pagkatapos, maglalaro tayo ng baril-barilan ha? Tuwang-tuwa naman si Allen. Madalas silang maglaro ng baril-barilan. Pansamantalang iginawa ni Jonas ng kahoy na baril-barilan ng bata. Napapailing si Karen kapag nakikita niya ang dalawa. Kung minsan, halos naisin niya na wag nang mapatay o mabihag si Christian para hindi na sila kailangang umalis sa piling ni Jonas. Para manatili na sila sa protective custody nito. Pansamantala lamang kasi ang relasyon nilang iyon habang nasa panganib pa ang kanilang buhay. Sa loob ng ilang buwang pananatili sa bahay ni Jonas, nakita ni Karen na naging magkasundo ang kanyang anak at ang lalaki. Alam niyang sabik si Allen sa pagmamahal ng isang ama na nakita ng bata sa retiradong pulis. Nag-e-enjoy din si Karen sa kanyang papel bilang pansamantalang asawa ni Jonas. Nag-e-enjoy siyang labhan ng mga damit na lalaki at tumulong kay Shaning sa mga gawaing bahay. Lihim na pangarap ni Karen na sana'y maging panghabang buhay na ang sitwasyon nila ni Jonas na nagsasamang parang totoong mag-asawa. Ayaw man niyang aminin, alam niyang lihim na siyang umiibig sa lalaki. Magiging napakaligaya niya kung ganoon din sana ang mararamdaman ni Jonas para sa kanya. Katatapos umambon at nasamyo ni Jonas ang mabangong halimuyak na mga bulaklak na nariwa ang mga halaman at tila lalong tumingkad
ang iba't ibang mga kulay na mga bulaklak na napakarami sa lugar na iyon. Hindi napigilan ni Karen na lumabas sa bakuran at haplusin ang mga bulaklak. Nabasa pa ng tubig ulan. Tumingala siya sa langit at nakita niya ang isang napakalinaw na bahaghari na lumitaw matapos ang pag-ambon. Mula pa sa pagkabata, may taglay ng fascination ang bahaghari kay Karen. At hanggang ngayon, ano bang tinitingnan mo at may mga ngiti sa iyong labi? Hindi na malaya ni Karen ang paglapit ni Jonas sa kanyang likuran. Tingnan mo yung bahaghari, napakaganda. Sabi ng mga matatanda, napakaganda daw ng lugar sa kabila ng bahaghari. Naroon daw ang naglahong paraiso at matatagpuan lamang ito ng mga magkasintahan o mag-asawang tapat na nagmamahalan. Siguro nga, madalas naman tayong makarating sa kabila ng bahagharing sinasabi mo. Ha? Kailan tayo nakarating doon? Hindi yata kita maintindihan. Ngumiti ang lalaki. Kapag nakakarating tayo sa kaganapan, tuwing magsasanib ang ating mga katawan, nakakarating tayo sa lugar na binabanggit mo. Namula naman si Karen at nagyuko ng ulo. Halika, maupo tayo doon sa ilalim ng puno at dadalhan tayo ni Sianing ng mamimerienda. Parang masaya ka ngayon, Jonas, dahil may magandang balita akong nasagap. Malubha ang karamdaman ni Christian at nagtatago siya ngayon. May sakit daw sa puso at 2 beses nang inatake. Laos na siya. Wala nang gumagamit ng kanyang serbisyo. Malapit nang magwakas ang kanyang walang kwentang buhay. Matatahimik na kayo ni Allen. Hindi dapat siya mamatay. Nang dahil sa natural na sakit, dapat natin siyang patayin at pahirapan tulad ng ginawa niya sa iba. Tulad ng ginawa niya sa papa ko at sa pamilya mo. Tama ka. Pero tinitiyak ko sa'yo na magiging napakahirap ng kanyang kamatayan. Hindi na nagtanong si Karen kung paano mangyayari ito dahil kinikilabutan siya kapag karahasan at kamatayan ang paksa ng usapan. Pero wag na muna natin pag-usapan ng pangit na mga bagay dahil mamaya ay may pupuntahan tayo. Saan? Sa kabila ng bahagharing sinasabi mo. Hinawakan naman ni Jonas ang mga kamay ng kausap at masuyong nilalaro-laro ito. Masaya ako kapag kasama kita, Karen, pero hindi ko alam kung bakit. Kasi mabait ako at kayang-kaya mong bilugin ang ulo. Nagkatawa na naman sila at nagsimulang kainin ang meriendang dinala doon ni Sianing. Nagring ang cellphone ni Jonas ng umagang iyon. Bukas ay napakadilim ng panahon. Kailangan maging handa ka. Okay ba? Okay. Ihahanda ko na ang lahat. Magkita tayo sa dating lugar. Matutupad na ang matagal na pinapangarap ni Jonas. Ang pinakahinihintay niya. Ang makapaghiganti kay Christian Morato. Ang halimaw na binansagang Nero. Buo na ang plano sa isip ni Jonas. Magkikita sila ng kanyang asset sa isang lugar matapos nitong isagawa ang phase 1 ng kanyang plano. Ang kanyang asset ay ang tagapaghanda ng pagkain at inumin ni Christian. Mula nang magkasakit ito at magtago. Kaya ngayon na masama ang pakiramdam nito, tiyak na magpapatimpla ito ng gatas. Inihalo ni Emil ang dinurog na sleeping pills dito. Tama lamang inilagay para makatulog ng mahimbing si Nero. Para madala nila ito sa bahay na bato na inihanda ni Jonas para sa pagkakataong iyon. Ilalagay nila ni Emil sa bakanteng kwartong walang laman ang salarin at doon ikukulong. Ikakandado ang kwarto at dahil one-way mirror, kaya makikita ni Christian ang lahat ng gagawin ni Jonas sa kabilang kwarto. Dadalhin niya sa kabilang kwarto si Allen na nakatali ang mga kamay at nakatakip ang mga bibig ng malaking panyo. At sa paningin ni Christian, magmumukhang papatay ni Jonas ang bata dahil wala naman itong ideya kung ano talaga ang nangyayari. Itatali niya ang bata sa silya at doon ay tututukan ng baril. Hindi naman papalag ang bata dahil ang akala niya ay naglalaro lamang sila. Gustong ipadama ni Jonas kay Christian ang sakit na naramdaman niya nang patayin nito ang kanyang anak na si Terry. Makikita ni Christian na hawak ni Aldo ang anak nito kay Karen at iisipin nito na nasa kamay ng dating pulis ang ina ni Allen at papatayin din
Sa ganitong makikita, ay inaasahan niyang aatakihin sa puso ang kriminal at itong ikakamatay niya. Makakapaghiganti na siya kay Christian nang hindi nadudungisan ng mga kamay dahil hindi naman siya pumatay dito. Dudulutan lamang niya ng matinding sama ng loob ang salarin para atakihin sa puso. Kapag naatake na ito at namatay, ibabalik nila ni Emil ang bangkay sa kubong pinagtataguan nito. Iniintay na ni Jonah si Emil nang bigla itong tumawag at sinabi na may problemang nangyari kaya hindi nito may isagawa ang plan A. Sinabing lumayo na muna sa lugar na pinaghihintayan at tatawag muli siya kapag pwede na silang magkita. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya naman si Jonas. Ano kaya ang nangyari? Naitanong niya sa kanyang sarili. Mabibigat ang mga paa ni Jonas na lumayo sa lugar na pinaghihintayan kay Emil. Nagkita na sila ni Emil sa ibang lugar pagkatapos ng muling pagtawag ng binatilyo. Ano ba ang nangyari? At ano ang naging problema mo? Naiiritang tanong nito sa binatilyo. Titimplahin ko na sana ang gatas nang matanaw ko mula sa kusina ng kubo na may darating na mga armadong lalaki. Kaya agad akong bumaba at lumayo para magtago. Tiyak na damay ako at tiyak na papatayin din nila ako kaya tumakas muna ako. Sinong armadong lalaki? Ilan sila? 6. At sa palagay ko yung mga salarin din na naghahanap kay Christian. Tiyak na may atraso siyang mabigat sa mga ito. Sa paraan ng pagkakabaril nila sa kanya, tiyak na mata lamang ang walang tama. Ang ibig mong sabihin, patay na si Nero? Narinig ko mula sa aking pinagtataguan. Ang magkakasunod na putok, tiyak na hindi nila iiwang buhay yun. Nakaramdam ng matinding panghihinayang si Jonas dahil na-miss niya ang pagkakataon na pagbayarin sa kanyang kamay ang salary na si Christian. Matagal siyang hindi nakakibo. Ikinalulungkot kong hindi ko nagawa ang pinagagawa mo, Manong Jonas. Narinig naman ni Jonas ang tinig ng kanyang aset. Tinapik naman niya ang balikat ng katutubo. Okay lang, Emil. Baka ito ang kagustuhan ng Diyos para hindi na tayo makagawa ng mabigat na kasalanan. Marami ka nang naitulong sa akin at nagpapasalamat ako. Anong gagawin natin ngayon? Wala. Maliban sa patuloy na pagsulong sa buhay. Dahan-dahang naglakad si Jonas pauwi ng kanyang bahay. Marami siyang mga naiisip. Dumiretso sa kanyang minibar at naglabas na isang whiskey. Mula sa kusina, narinig ni Karen ang pagparada ng owner ni Jonas. Kaya alam niya dumating na ang lalaki. Magdamag na hindi ito umuwi. Kaya labis lamang ang kanyang pag-aalala. Nakapagluto na siya ng pagkain para sa kanilang tanghalian. Alam niyang nasa sala ang lalaki. Naglagay siya ng fresh buko juice sa baso at dinala roon sa kinaroroonan. Natigilan si Karen na makitang umiinom ang lalaki at parang masama ang mood nito. Gusot ang buhok at hindi pa nakakapagbihis. Maingat naman siyang lumapit at inilapag ang baso ng buko juice sa mesa. Ano yan? Marahas na tanong ng lalaki. Baka gusto mo magpalamig dahil napakainit ng panahon. Nakita mong umiinom ako eh. Ilabas mo yan o inumin mo. Agad na sumunod si Karen. Gusto mo ba magtanghalian? Tanong naman niya. Hindi ako kakain. Hindi din ako nagugutom. Hindi kinumusta ni Jonah si Allen na madalas nitong ginagawa kapag umuwi siya ng bahay. Labis na nabahala si Karen. Mabuti na lamang at nakapagtanghalian na si Allen at natutulog ngayon sa kanilang kwarto. Napagod ito sa paglalaro. Ayaw ni Karen na palapitin muna ang bata kay Jonas at baka masinghalan ito. Ininom naman niya ang buko juice na tinanggihan kanina ni Jonas at gumawa ng 2 peanut butter sandwiches at dinala niya iyon sa kanyang silid. Maiidlip na si Karen nang marinig niyang may kumakatok sa pintuan. Bumalikwas siya ng bangon at agad na binuksan ang pinto. Nabigla siya nang makita na nandun si Jonas. Natutulog na si Allen. Sabi niya sa pag-aakalang kukumustahin ng lalaki ang bata. Hindi si Allen ang sadya ko. Ikaw, may ipag-uutos ka ba? Gusto kitang makausap. Sumunod ka sa akin. Sa kwarto ni Jonas sila humantong at agad na nailak ng lalaki ang pintuan. Tanggalin mo ang suot mo. Kailangan kita. Nakaramdam naman ng takot si Karen. Naranasan na niyang maangkin ng isang lasing dahil madalas lasing noon si Christian. Kapag inaangkin siya,
At nasasaktan siya dahil marahas kumilos ang lalaking lango sa alak. Lasing ka, Jonas. Baka naman pwedeng ipagpaliban muna natin ito. Ngayon kita kailangan at sundin mo na lamang ang gusto ko. Dahil kung hindi, ako mismo magtatanggal ng suot mo. Nagsimula ng tanggalin ng lalaki ang sariling kasuotan. At ganoon na din ang ginawa ni Karen para hindi na humaba pa ang usapan. At tulad ng inaasahan ni Karen, ibang-iba ang ginawang pag-angkin sa kanya ni Jonas. Sa pagkakataong iyon, parang nagpaparusa ang mga halik na lalaki at madiin ang hagod at hawak ng kamay sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Napapikit na lamang ang babae at kinagat ang kanyang pang-ibabang labi para pigilan ang pagdaing. Sinikap niyang tugunin ang mga ginawa ng kapareha kahit na nasasaktan siya. Sa kabila ng lahat, naabot niya ang kasukdulan at nakarating sa sinasabi ni Jonas na kabila ng bahaghari. Nang maramdaman niyang tatalikuran siya ni Jonas, ay nagsumiksik siya sa dibdib nito. Kaya napilitan ng lalaking yakapin siya. Kahit papaano, napawi ng mga yakap ng lalaki ang kanyang pagdaramdam at tuluyan na siyang nakatulog sa mga bisig nito. Kinabukasan, napanood ni Karen sa telebisyon ng malagim na pagkakapaslang ng mga hindi kilalang armadong kalalakihan kay Christian Morato, na kilala sa bansag na Nero. Ayon sa balita, ang dating highest paid assassin and hard killer ng bansa ay tinadtad ng baril ng Armalite at halos madurog ang buong katawan nang matagpuan ito sa isang kubo sa pagitan ng kabundukan sa isang panig ng Cordillera. Itinawag umano ng ilang katutubo na nakatira malapit doon na nakarinig sila ng sunod-sunod na mga putok. Kaya nagtungo agad doon ng mga alagad ng batas. Binanggit naman sa balita ang ilang mga pangalan ng mga naging biktima nito. Matagal nang tapos ang balita, pero nakatitig pa rin sa screen ng telebisyon si Karen. Tapos na ang kanilang kalbaryo ni Allen at matitigil na sila sa pagtakbo at pagtatago. It is over. Ang takot, ang pagod, at ang naging abnormal nilang pamumuhay. Naisip ni Karen ang biglaang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ni Jonas. Ito kaya ang dahilan? Ang pagkakapas lang kay Nero ng ibang tao at hindi makapaghiganti ang dating pulis. Natitiyak niya na alam ni Jonas ang mga pangyayari kaya naglasing ito. Marahil ay pinakitaan na siya ng pangit na pakikitungo para umalis na silang mag-ina sa poder nito. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Karen. Isipin lamang niya ang pag-alis, ay nakakaramdam na siya ng pangungulila. Kailangan makausap niya si Jonas. Ngunit laging wala sa bahay si Jonas mula ng gabing sapilitan nitong angkinin si Karen. Napakaagang umalis at hating gabi na akong umuwi. At hindi na nito tinatawag sa kwarto si Karen para magkatabi silang matulog sa gabi. Kapag nasa bahay naman ang lalaki, iniiwasan nito si Karen pati na si Allen. Minsan ay natsempohan ng bata ito at masayang nagpakandong. Tito Jonas, akala ko po ba ibibili ninyo ako ng baril-barilan at maglalaro tayo? Inosenteng kulit ng bata. Maingat na ibinaba ni Jonas ang nagpakandong na bata at banayad ngunit formal na sumagot. Baka hindi na kita maibili ng baril-barilan, Allen, at hindi na rin tayo makakapaglaro dahil marami akong ginagawa. Hindi naman kumibo si Allen pero halatang nalungkot. Lumayo na ito kay Jonas. Nahabag naman si Karen sa anak, kaya lumapit siya sa lalaki. Kung ano man ang problema mo o galit sa akin, ay huwag mo nang idamay ang aking anak. Kasi napamahal ka na sa kanya at hinahanap-hanap niya ang dati ninyong masayang paglalaro. Padabog na tumayo si Jonas at masama ang tinging ipinukol sa kaharap. Pwes, wala akong pakialam sa damdamin ng batang yan dahil hindi ko naman siya anak. Anak siya ng isang kriminal. Anak ninyo ni Nero. Kung nakakabigat na kami sa iyo, nais ko na sanang magpaalam. Eh di umalis kayo. Kahit na anong oras, walang pumipigil sa inyo. Tapos na pa ang kailangan ninyo sa akin dahil wala na ang salot sa inyong buhay. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Allen. Balang araw ay makakabayad din ako ng utang na loob sa iyo. Nakabayad ka na. Nasiyahan din naman ako sa mga panahong ipinaubaya mo sa akin ng iyong katawan.
Aminado ako na nadulutan mo ako ng kasiyahan. Pero hanggang doon na lamang ang kaugnayan natin, sa paghahangad at walang anumang bahid ng pag-ibig. Alam ko, at wala naman akong inaasahan. Naging mapalad ang misis mo sa iyong pagmamahal. Isa kang ulirang asawa at ama. Hindi naman kumibo si Jonas. Si Shaning na ang bahalang umasikaso sa inyong pag-alis. Alam niya kung saan tatawag ng tricycle. Wala na kayong dapat pang katakutan. At malaya na kayong pumunta kahit saan. Salamat muli sa lahat, Jonas. Tinalikuran na ng lalaki ang kausap. Narinig naman ni Karen ang pag-andar nito papalayo ng owner ni Jonas. Ngunit hindi nagbalik sa Maynila sina Karen at Allen. Pinuntahan ng babae ang isang katutubong naging kaibigan nang minsan siyang magpunta sa palengke. Nabanggit ng katutubo na may magandang lupang ipinagbibili sa magandang lugar sa Santa Fe, sa Nueva Vizcaya, nakanugnog lamang ng Cordillera. Marami pa siyang pera na nagmula sa iniwang kayamanan ng kanyang papa at ginamit niya ang maliit na bahagi nito para mabili ang lupa. Mababait ang mga katutubo doon. Tinulungan nila ang mag-ina na makapag-settle sa lugar. Agad silang nagbayanihan para maitayo isang maliit na bahay. Nayari sa kawayan at nipa sa lupang nabili din ni Karen. Tinuruan din nilang magtanim ng mga gulay at flowering plants ang babae para magkaroon ng pagkukuna ng pangangailangan at ng kanilang ikabubuhay. Pagkalipas ng 2 buwan, mula nang tumira sila sa Santa Fe, nalaman ni Karen na nagdadalang tao siya at nagbunga ang karahasan ni Jonas nang huling gabing angkinin siya nito. 2 buwan nang hindi dumadating ang menstruation niya. My God, single parent na naman ang papel ko dito. Sa loob-loob ni Karen. Sayang at hindi malalaman ni Jonas na magkakaroon sila ng anak. Gusto sana niyang ipaalam ang bagay na ito sa lalaki, pero wala namang pagtingin ito sa kanya. At tiyak na wala din pagtingin sa magiging anak nila. Hindi naman nalungkot si Karen sa nangyari sa kanya. Natuwa pa nga siya na nagkaroon siya ng alaala mula sa lalaking natutuhan niyang mahalin. Pagkalipas ng 7 buwan, isinilang na niya ang anak nila ni Jonas na napakalusog at napakagandang sanggol na babae. Inalalayan siya ng mga kapitbahay na katutubo na naging kaibigan na niya. Marunong kasing makisama si Karen at hindi siya maramot. Laging naaalala ni Karen si Jonas. Alam niya na nag-iisa na naman ito at tiyak na malungkot. Nangungulila sa nawawalang asawa at anak. Nang magwawalong buwan na ang kanyang anak, may naisip na paraan si Karen para madulutan ng kasiyahan ang lalaking labis niyang minamahal. Nagningning ang kanyang mga mata at kahit papaano, makakabayad na din siya ng utang na loob sa mga kabutihang nagawa sa kanila ni Jonas nang kupkupin sila ni Allen at bigyan ng proteksyon. Gumawa siya ng sulat sa lalaki at sinabi niya na ipinadala niya ang kanilang anak na pinangalanan niyang Teresa bilang kapalit na nawalang anak nila ni Jonas na pinatay naman ni Christian. Anang isang bahagi ng sulat, kahit hindi mo ako minahal, sana ay mahalin mo ang ating naging anak at sana ay pwede na siyang maging kapalit ng inyong naging anak ni Altina. Maging mabuti ka sanang single parent dito sa ating anak. Sa pagkakaloob ko sa batang ito, naway mabawasan ang iyong pangungulila. Muli akong nagpapasalamat sa lahat ng mga ginawa mo sa amin ni Allen. Paalam. Mahirap para sa kanya ang mapawalay sa anak nila ni Jonas. Pero nasa kanya pa naman si Allen. Samantalang nag-iisa sa buhay si Jonas. Dinala ng katutubong kaibigan ni Karen sa bahay ni Jonas ang sanggol. Kasama ang sulat niya sa lalaki. Nabigla naman si Jonas nang magpakilalang hindi inaasahang panauhin. Ako po si Aniway. Napag-utusan ako ni Karen na dalhin dito sa inyo ang sanggol na naging anak ninyo. Heto po ang kanyang sulat. Binasa naman ni Jonas ang sulat at dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Nasaan si Karen at Allen? Gusto ko silang makita. Hindi ko po alam kung nasaan sila. Dahil matapos isilang ang bata sa bahay ko at alagaan hanggang 8 buwan, ay umalis na mag-ina. Ani naman ang katutubo. Kailangan ko makita ang mag-ina. Malaki ang atraso ko sa kanila. Baka naman may nalalaman ka. Sabihin mo na sa akin.
Wala po talaga akong alam, Mr. Balmes. Awang-awa si Aniway sa kausap. Pero hindi naman ito pwedeng ipagkanulo. Si Karen. Nagalak ng labi si Jonah sa biyayang dumating sa kanyang buhay. Naging kaligayahan niyang alagaan na naging anak nila ni Karen. Pero hindi niya gustong maging single parent. At kailangan niya ang ina ng sanggol. Ipinahanap niya sa mga kaibigang katutubo ang babae sa Santa Fe, kung saan nakatira ang katutubong nagdala ng bata. Nasa kanilang gulayan naman si Karen. Nang umagang iyon nang marinig niyang may pumaradang sasakyan sa tapat ng kanyang kubo. Pero hindi niya gaanong inintindi ito dahil maraming mga biyahero na nagtutungo doon para mamakyaw ng mga kalakal na gulay, prutas at mga bulaklak. Nagpatuloy ng pagbubunot ng damo si Karen. Nang maramdaman niyang may tumigil sa kanyang likuran, tumayo siya at hinarap ang panauhin at muntik na siyang himatayin sa pagkabigla. Jonas? Ako nga, Karen. At dala ko ang ating anak. Isasauli mo ba siya sa akin? Dahil hindi mo siya matanggap. Ganoon ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Narito ako dahil iwan mo na lang siya kung ayaw mo. Kaya ko siyang alagaan mag-isa. Nangilid ang luha sa mga mata ni Karen. Hinahanap ng bata ang kanyang ina. Hinahanap ka rin ng ama niya. Umingit ang sanggol na nasa mga bisig ni Jonas. Tayo na sa bahay. Mainit dito. At nang makainom ka din ng malamig. Nasaan si Allen? Naku, kasama ng aming mga kapitbahay sa palengke. Mukhang layas na din ang batang iyon, ha? Ngumiti naman si Jonas. Oo, at pinagbibigyan ko. Kung hindi naman mapanganib ang pupuntahan. Kasi matagal ding nagkulong ang batang iyan sa nagdaang mga taon. Alam ko, may pasalubong ako sa kanyang baril-barilan. Hinahanap ba niya ako? Noong una ay oo, pero nang makalipas ng ilang buwan, hindi na. Dahil sinabi ko na wag na siyang masyadong umasang magkikita pa. Kayong dalawa, bakit mo naman sinabi kay Allen iyon? Naging malinaw ang mensahe mo na ayaw mo sa amin. Ayaw kong paasahin sa wala ang bata. Sorry sa naging attitude ko. Nung mga panahong iyon, gulong-gulo ang aking isip. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong madamayan ka. Para magkaunawaan tayo. Bigla ka na lamang nagbago. At kulang na lamang ipagtabuyan mo kami. Labis kong pinagsisisihan ang mga nagawa kong iyon. Hinanap ko kayo pero hindi ko kayo nakita. Nang nasa loob na sila ng kubo, naghugas ng kamay si Karen at kinuha ang sanggol. Pinahiga niya ito sa kanyang kama. Agad siyang niyakap ng mahigpit ni Jonas. Nang makalabas siya ng kwarto at naglapat ang kanilang mga labi. Halos mabaliw ako sa lungkot at pangungulila nang mawala kayo ni Allen. Dapat ay hindi mo ako iniwan, Karen. Ayaw kitang iwan. Pero itinaboy mo kami mag-ina. Pinakitaan ng hindi maganda. Kaya naisip ko na baka tanda na iyon na ayaw mo nang naroon kami. Isa akong hangal sa pag-aakalang hindi kita maaaring mahalin. Pero nagkamali ako. Nang nawala ka, napatunayan kong pinakaiibig kita. Tulad ng naramdaman ko nung una tayong magkita. Mahal mo ako, Jonas? Iniibig kita, sweetheart. At iuuwi ko na kayo ng ating mga anak sa bahay. At pagkatapos ay magpapakasal tayo. Nalungkot naman si Karen. Bakit? Ayaw mo bang sumama sa amin ni Terry? Narito na ang buhay namin ni Allen. At sayang naman ang naipundar kong kabuhayan at ari-arian dito. Madaling ibenta ito dahil napapakinabangan na. Para magkaroon ka ng karagdagang pera. Dahil pwede kang bumili ng ganito kalaking lupa sa kalapit na property ko. Kung gusto mo ipagpatuloy ang pagnenegosyo ng gulay. Oo, sasama ako sa iyo, Jonas. Kahit saan mo kami dalhin ni Allen. Dahil mahal din kita. Magiging mabuti at mapagmahal akong ama sa ating mga anak. Magiging maayos ang buhay nila. Ipinapangako ko ito. Paano naman ang hinaharap ng kanilang ina? Pinakamamahaling kita, Karen. At isang lugar lamang ang pagdadalhan ko sa iyo. Saan mo naman ako dadalhin? Lumamlam ang mga mata ng lalaki na tumitig sa mata ng kausap. Gabi-gabi, dadaling kita sa ating paraiso na nasa kabila ng bahaghari, sweetheart. Hindi naman makatingin ng diretsyo kay Jonah si Aniway. Nang dumating ito mula palengke kasama si Allen dahil sa ginawa nitong pagsisinungaling. Tinapik naman ng lalaki ang balikat ng kaibigan. Huwag mo nang problemahin na nangyari dahil alam ko naman nagmamalasakit ka lamang kay Karen, Aniway. Ngumiti naman ang katutubo.
Alam ko namang hindi ka titigil hanggang hindi mo sila nakikita. Dahil mahal mo sila, hindi ba? Oo, Aniway, mahal ko ang kaibigan mo. At huwag kayong mawawala sa kasal namin, ha? Imbitado kayong lahat dito. At gusto ko kayong pasalamatan sa ginawa ninyong pagtulong sa aking mag-iina. Inihabili naman ni Jonas at Karen kay Aniway ang paghahanap ng bibili ng lupang tinirahan ng babae sa Santa Fe. Ako na lamang ang bibili dahil sayang ang lugar. Napakaganda at talagang gusto ko na sa akin na lamang mapunta ang lupa at bahay na iyan. Sabi pa ni Aniway. Kung gayon ay hulug-hulugan mo na lamang. Sabat naman ni Karen. Nagtagal muna si Jonas at Karen at ang mga bata sa Santa Fe bago sila nag-impake muli na pumunta sa tinitirahan ni Jonas sa Cordillera. Masayang masaya si Allen dahil natupad na pinapangarap niyang magkaroon ng isang matatawag na papa. At nagkaroon pa siya ng kapatid na babae. Habang papalapit sila sa lagkabi ni Jonas, nagkaroon ng bahagyang pag-ambon. At nang tumigil ito, gumuhit ang isang napakagandang bahaghari. Jonas, tingnan mo! Napakaganda ng bahaghari! Masayang sabi naman ni Karen. Tiningnan ng lalaki ang itinuro ng babaeng mahal nito at idinantay ang kamay sa kanyang mga balikat. Napakaganda nga, sweetheart. Mamayang gabi, pupunta tayong dalawa sa paraiso na nasa kabila ng bahaghari. Hindi lamang mamaya, kundi gabi-gabi. At sana hindi ka magsawa sa kapupunta natin doon. Paano ako magsasawa? Mahal na mahal kita.